Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 1061 hanggang 1080. Kabanata 1061. Naningkit ang mga mata ni Sean at tumango. Sige, parang Randy at marangal. Gusto ko ito. Oh, at may isa pang bagay na gusto kong tulungan mo ako. Pinag-isipan ito ni Jasper bago niya sinabing, tulungan mo akong maghanap ng ilang formal na regalo. Walang masyadong kakaiba, kaya hindi na kailangan ng alahas. Isang bagay tulad ng tsaa, marahil. Ginagamit ko sila bilang mga regalo. Tumango si Sean at sumagot, sige. Kukunin ko kaagad. Nang sumunod na araw, Hoofmorn University. Mabagal na huminto ang Bentley ni Jasper sa harap ng administrative building kung saan naghihintay na sa kanya ang isang grupo ng mga tao. Si Jasper yun. Nabalitaan ko na siya ang pinakamayamang tao sa Southeast Province. Isa rin sa pinakamayaman sa buong katimugang rehiyon. Wala pa yan sa kalahati. Sa tingin ko, sa kanya rin ang skyscraper ng Waterhoof City. Walang kabataang mas mayaman kaysa sa kanya sa loob ng bansa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1062. Sa opisina ng Dean sa gusaling pang-administratibo ng Hoofmorn University, nakita ni Jasper ang isa sa pinakamahalagang figure ng larangan ng akademya ng bansa, si Patrick Marshmith. Ang matandang ito ay mukhang masigla at masigla sa kabila ng kanyang huling bahagi ng ika-60 taon. Ito ang pangalawang pagkakataon na nakakita si Jasper ng isang masiglang lalaki sa ganoong edad. Ang unang pagkakataon ay kasama si Old Master Law. Kumusta, Ginoong Marshman? Ako nga pala si Jasper Lane, sana ayos ka lang. Si Jasper ay lubhang magalang at sinsero sa pagpasok sa silid. Ito ay hindi lamang dahil sa pagkakakilanlan at katayuan ni Patrick, kundi dahil ang lalaki ay isang tunay na akademikong senior na nag-alay ng kanyang buhay sa bansa at sa mga tao nito. Tiningnang mabuti ni Patrick si Jasper bago masayang sumagot ng, hello. Upang makita kang makamit ang gayong mahusay na tagumpay sa gayong murang edad, si Mr. Lane, ay nagpapahiya sa matatandang tulad namin. Nakikita kung paano namin nabuhay ang aming buong buhay para sa wala. Sagot ni Jasper, masyado kang mabait, Mr. Marshman. Isinilang lang ako sa mas magandang panahon. Ang mga kabataang tulad namin ay hindi kailanman magkakaroon ng napakagandang kapaligiran upang umunlad kung wala ang hindi mabilang na pagsisikap at pagsusumikap ng mga nakatatanda na tulad mo na inilagay para sa bansa, Mr. Marshman. Very good, kinamayan ni Patrick si Jasper at pinuri. Narito ako ay nag-aalala na may makikilala akong negosyanteng mahilig sa pera kapag tinawagan ako ni Tom bago ito. Mukhang nag-alala ako sa wala. Ngumiti si Jasper at tumalikod para kumuha ng mahabang box sa mga kamay ni Julian. Pagkatapos, bumalik siya para sabihin kay Patrick, pumunta ako ngayon na may dalang mga regalo, Mr. Marshman. Kumunat ang noo ni Patrick sa mga kilos at salita ni Jasper. Malungkot na sumagot ang lalaki. Para saan? Hindi ako tumatanggap ng mga regalo, kaya mangyaring itabi ito. Sa sandaling ito, umasim din ang dating magandang impresyon ni Patrick kay Jasper kanina. Nagsimulang makaramdam ng kaba si Dorian habang pinapanood ang eksena sa gilid. Pakiramdam niya ay bata pa si Jasper at hindi kilalang kilala, dahil isinasama niya ang societal practice ng gifting dito. Si Mr. Marshman ay isa sa mga nangungunang numero sa larangan ng akademiko. Hindi siya tumanggap ng mga regalo. Napangiti si Jasper sa mukha ng sama ng loob ni Mr. Marshman at sumagot, huwag kang magmadaling tanggihan ako, Mr. Marshman. Sigurado akong magugustuhan mo ang Reg Along ito. Not to mention na hindi lang ito niregalo ko sa iyo, Mr. Marshman. Ang Reg Along ito ay para sa lahat sa Hoofmorn University, staff, faculty, at student body. Oh, naiintriga ngayon si Patrick. Ngayon kailangan kong makita kung anong engranding regalo ang natanggap mo sa amin. Ipaalam na kung ito ay anumang secular na regalo, tatanggihan ko pa rin ito.
Pagkatapos ng lahat, ito ay isang campus, at ang pagkakaisa ng kapaligiran ay mahalaga. Humalaklak si Jasper. Hindi naman siya nagmamadaling magpaliwanag, sa halip ay binuksan niya ang kahon. Sa loob ng mahabang kahon ay isang maingat na nakabalot na balumbon. Ang scroll mismo ay humigit kumulang 1 metro at kalahati ang haba at tila may edad na. May patong ng wax sa labas ng balumbon para pigilan itong mag-oxidize. Kung maaari mo akong bigyan ng tulong, Mr. Clem. Agad namang pumayag si Dorian at naglakad. Nakatayo sa tapat ni Jasper, maingat nilang inilabas ang balumbon at iniladlad ito. Tinitigan ni Mr. Marshman ang dahan-daang nakalahad na scroll habang kusa niyang hinugot ang kanyang reading glass para isuot ito. Masasabi niya na ang balumbon na ito ay isang mahalagang antigo. Kasabay nito, lumakad din ang iba pang department chief at president na sumama sa din. Lahat ay tumingin sa scroll na may pagkamausisa. Matapos buksan ang balumbon, isang pangungusap ang nagdulot ng mga hingal ng hindi makapaniwalang bum-alot sa karamihan. Ito ang naka-choreographed exchange ni Mr. Hines ng Ancient Summer Scholars. Dahil doon, nagkagulo agad ang mga tao. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1063. Karamihan sa mga tao sa loob ng bansa ay hindi alam kung sino si G. Hines. Gayunpaman, isang krimen para sa sinuman sa loob ng Hofmoorn University na hindi makilala ang lalaki. Si G. Hines ang tagapagtatag ng Hofmoorn University at ang unang dean nito. Siya ang pinakamataas na ranggo sa larangan ng kultura ng Summerland noong panahon niya. Ang lahat ng kanyang mga mag-aaral ay mga taong kasangkot, o pinamunuan pa nga, ang napakalaking pagunlad sa maagang modernong kasaysayan ng Summerland. Natuwa ang lahat ng marinig nila ito, lalo na si Mr. Marshman. Tumangala si Jasper sa lalaking nagsalita at ngumiti. Mayroon kang magandang mata para sa mga bagay-bagay, Mr. Si Professor McDaniel ang pinuno ng Departamento ng Maagang Makabagong Kasaysayan ng Hofmoorn University. Isa siya sa 3 nangungunang mga tao sa larangan ng early modern history. Ipinakilala ni Patrick ang lalaki bago niya muling tiningnan ang nakabukas na scroll at nagtanong, ito ba ang tunay na bagay? Ngumiti si Jasper, I wouldn't dare mess with you gentlemen by offer you a counterfeit. Ito talaga ang tunay na artikulo. Pagkatapos ay pinuri ni Jasper si Sean pagkatapos sumagot. Si Sean, na nag-iisip kung paano siya makakabawi sa kanyang mga pagkakamali, ay agad na natagpuan ang kayamanang ito nang malaman niyang naghahanda si Jasper ng mga regalo para sa Hofmoorn University. Makuha lang ni Jasper ang item na ito dahil kaibigan ni Sean ang dating may-ari ng scroll. Kahit noon pa man, wala si Jasper ng 8 pisong halaga para makabili ng kaligrapya ni Mr. Hines. Ito ay isang mamahaling piraso, na walang 10 milyon. 10 milyon ay isang nakasusuklam na halaga sa ganoong setting. Gayunpaman, para kay Jasper, ang regalong ito ay perpekto para sa Hofmoorn University. Mr. Si Hines ay isang kinikilalang iskolar ng publiko sa loob ng bansa. Habang siya ay nakapasa na, ang kanyang mga nagawa ay patuloy na tumatayo sa pagsubok ng panahon. Ang Hofmoorn University ay nananatiling isang sagradong akademya na nakikinabang sa libu-libong tao. Naisip ko kung gaano kalaki ang kahihiyan sa Hofmoorn University kung ang kaligrapya ni Mr. Hines ay mawawala sa labas ng mundo, kaya naisip ko na sa halip ay responsibilidad kong iregalo ito sa Hofmoorn University. Umaasa ako na ang Hofmoorn University ay parangalan ang pumanaw na hinihiling ni G. Hines at patuloy na gumawa at mag-alaga ng mga iskolar at talento para sa bansa at sa mga mamamayan nito. Kung may magaling sa kanyang mga salita, si Jasper Lane iyon. Masayang ngumiti ang lahat sa silid sa sinabi ni Jasper habang ang mga titans na ito ng kani-kanilang mga larangang pang-akademiko ay tumingin kay Jasper ng buong pagmamahal. Maging si Mr. Marshman ay sumilip kay Jasper sa sobrang kahinahunan. Jasper, hayaan mong i-refer kita sa pangalan mo bilang nakatatanda mo. Sa ngalan ng staff at student body ng Hofmoorn University, nagpapasalamat ako sa iyong regalo. Alam namin na ito ay isang mamahaling regalo, ngunit mas pinahahalagahan ng Hofmoorn University kung ano ang sinisimbolo ng regalo. Kaya, upang maging tapat sa iyo, hindi namin magagawa o handa kaming tanggapin ang regalo. Salamat, iingatan namin ito.
Biglang kumilos si Patrick para bigyan si Jasper ng isang nagpapasalamat na yumoko. Hindi matanggap ni Jasper ang ganoong aksyon, kaya agad niyang inabot para pigilan si Patrick. Awkward na sagot ni Jasper, Mr. Marshman, kaiyahiyang aalis ako kung patuloy kang magiging sobrang magalang sa akin. Napuno ng tawanan ang silid pagkatapos sabihin ito ni Jasper, at hindi na nagpumilit si Patrick. Ang huli ay may nagligpit ng mahalagang calligraph na kayamanan bago ito may padala sa malaking bulwagan ng Hofmoor University at iframe upang ang mga kawani at mag-aaral ay makapagbigay ng kanilang paggalang. Napangiti ng mahina si Jasper sa hindi inaasahang epekto ng regalo niya. Iniisip niya kung paano niya babanggitin ang dahilan ng kanyang pagbisita habang nagkusa si Mr. Marshman na ilabas ito. Jasper, alam kong bumisita ka sa amin para sa stepper, ha? Tinawag ko na ang mga karanasan na propesor sa akademiko. Paano mo pa gustong tulungan ka ng Hofmoor University? Bumantong hininga si Jasper. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng pagdadala at hindi pagdadala ng mga regalo. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1064. Isan kung hindi niregaluhan ni Jasper ang Hofmoor University ng isang hindi matatanggihang regalo, malugod na tatanggapin pa rin sana ni Mr. Marshman si Jasper sa ngalan ng pagpapakilala ng Old Master Law at ng mga lakas ni Jasper. Gayunpaman, ang gayong engranding pagbati ay magiging bilang paggalang lamang. Pagkatapos ng lahat, sinabi ni Old Master Law, at si Jasper ay hindi na siya dati. Bilang may-ari ng JW Capital at ng mga subsidiary nito, si Jasper ay isang mabigat na tao. Gayunpaman, hindi gusto ni Jasper ang isang magalang na pagbati para sa kapakanan ng paggalang. Inaasahan ni Jasper na makapagtatag ng mas malalim na relasyon sa Hofmoor University upang ito ay maging isang lugar na nagpalaki sa mga talento ng JW sa hinaharap. Mr. Marshman, Department Chiefs, dahil napag-usapan na natin ang usapin, hayaan mo akong dumiretso sa punto. Sa maliit na silid ng pagpupulong sa administrative building ng Hofmoor University, tumahimik si Jasper sa harap ng isang grupo ng mga propesor at inalis ang kanyang mga iniisip bago siya nagsimulang mabagal. Lahat kayo ay dalubhasa sa inyong mga larangang pang-akademiko, kaya hindi ko gagawing kalokohan ang aking sarili sa pamamagitan ng pagpapakilala kung ano ang ginagawa ng stepper at kung gaano ito kahalaga. Nagtitiwala ako na mas alam ninyong lahat ito kaysa sa akin. Ang kahalagahan nito ay ang dahilan kung bakit ang kanluran ay nagpataw ng isang malaking pagbara sa teknikal na proyektong ito, na pinipigilan itong makarating sa ating mga baybayin sa nakalipas na ilang dekada. Ngunit nangangahulugan ba ito na kailangan nating umupo at hintayin ang kanluran na madaig tayo dahil lamang sa nasil nila ang teknolohiya? Hindi. Nagkataon lang, may negosyo ang JW Company ko sa ganoong larangan. Sa makatuwid, ang aking ideya ay bumuo ng sarili kong koponan at subukang makamit ang isang pambihirang tagumpay sa teknolohiya ng pagmamanupaktura ng stepper. Ito ay mangangailangan ng higit sa isang astronomical na halaga ng mga pondo, ngunit pati na rin ang teknikal na suporta mula sa pinakamahusay na pangkat ng pananaliksik sa bansa. Ito ang dahilan kung bakit ako napunta sa Hofmoor University ngayon. Ang Hofmoor University ay nakatanggap ng isang stepper ilang taon na ang nakalilipas, at naipublish din ang karamihan sa mga natuklasan sa pananaliksik sa stepper. Ito ang dahilan kung bakit ang Hofmoor University ang magiging pinakamahusay na kasosyo para sa akin. Habang inaasahan na ng lahat ng tao sa silid ang nilalaman ng pagsasalita ni Jasper, natutuwa pa rin sila sa mga sinabi ng lalaki. Tama ka, Mr. Lane. Kung posible, handa kaming ibigay sa iyo ang suportang kailangan mo. Ngunit ang isyo ay ang gayong malaking proyekto sa pananaliksik ay mangangailangan ng pagpopondo ng hindi bababa sa 10-10 bilyon. Bukod dito, walang kasiguraduhan na magbubunga din kami ng mga resulta. Lahat ng oras, pera, at pagsisikap ay magiging walang kabuluhan kung tayo ay mabibigo. Hindi ito isang bagay na kayang bayaran ng mga ordinaryong tao. Ang nagsabi nito ay isang propesor ng larangan ng digital na impormasyon ng Hofmoor University. Nasabi na niya ang iniisip ng halos lahat. Bagamat magiging magandang balita kung may gustong pandohan ang kanilang pananaliksik, ang isyo ay kung gaano kalaki ang proyekto ng pananaliksik. Hindi lamang ito isang malaking proyekto na gagastos ng maraming pera, ngunit ang pagkakataong mabigo nito ay napakataas din.
Naiintindihan ko. Ang pananaliksik ay hindi madali at ito ay puno ng mga hadlang, kung tutuusin. To be honest with you, inihanda ko na ang sarili ko sa kabiguan bago ko ginawa ang desisyong ito. Sinalubong ng matalim na tingin ni Jasper ang lahat ng nasa meeting room bago siya nagpatuloy ng mapagpasyang, mag-i-invest ako ng hindi bababa sa 20 bilyon sa loob ng 1 taon. Bilang kapalit, gusto ko ang isang pangkat ng pinakamahuhusay na technician sa bansa na magsasaliksik at bubuo ng isang stepper nang walang takot sa mga epekto. 20 bilyon. Nagkagulo ang meeting room matapos nilang marinig ang figure. Habang ang lahat ng nakaupo sa silid ay isang eksperto sa akademiko, sila ay normal pa rin sa pananalapi ng mga tao na nabubuhay sa buwanang sweldo. Maaaring mas malaki ang kinikita nila kaysa sa ibang mga pamilya, ngunit nanginginig pa rin ang kanilang mga puso sa pananabik ng harapin ang inaasahang 20 bilyon. 20 bilyon. Sapat na iyon para mapuno itong meeting room, di ba? May bamulong. Habang lumilipad ang mga opinyon, nilinggan ni Patrick si Jasper at nagtanong, Jasper, ikaw ba mismo ang nag-iisip ng pondong ito, o may iba pang financer? Sagot ni Jasper, babalikat ni JW ang buong pasanin ng proyekto. Wala nang ibang pagkukunan ng pondo, kaya ako na lang ang mamamahala sa proyekto. Ang pangkat ng pananaliksik ay hahawak ng pinakamataas na prioridad sa loob ng buong kumpanya. Ang lahat ng mga mapagkukunan at pagpopondo ay uunahin para sa kanila at hindi sila dapat panghimasukan ng anumang mga tanggapang pang-administratibo. Napataas ang kilay ni Partik sa sinabi ni Jasper. Jasper, mag-isip ka ng mabuti. Ito ay 20 bilyon. Kung mabaygo ang pananaliksik. Kung mabaygo ito, haharapin ni JW ang panganib na mabangkarote, pagtatapos ni Jasper sa pangungusap ni Patrick. Hayaan mo akong maging tapat sa inyong lahat. Ang JWs ay kasalukuyang may napakahigpit na daloy ng pera, at bagamat hindi ito makakaapekto sa pang-araw-araw na operasyon ng negosyo, ang biglang pagkuha ng ganoong mahalagang proyekto sa pananaliksik ay tiyak na maglalagay sa kumpanya sa isang matinding krisis sa pananalapi. Saglit na pinag-isipan ni Jasper ang susunod niyang mga sinabi bago siya nagpatuloy, ngunit sa ganang akin, ang mga kumpanya ay parang mga tao, at may ilang bagay na dapat at hindi natin dapat gawin. Gaano man kahirap, kung ito ay isang bagay na dapat gawin, pagkatapos ay gagawin ko ito sa lalong madaling panahon. Ang kasalukuyang suliraning kinakaharap ni JW ay isang karanasang kailangan nitong pagdaanan upang lumago. Mr. Lane, napag-isipan mo na ba ang pagpopondo ng pananaliksik pagkaraan ng ilang panahon, marahil kapag ang sitwasyon sa pananalapi ng iyong kumpanya ay naging matatag at mayroon kang mga pondo na komportableng magagamit? Tanong ng isang macroeconomics professor. Tumawa si Jasper at sumagot, ang pagsunod sa mga pangunahing patakaran ng ekonomiya, iyon ang magiging matalinong bagay na dapat gawin. Pero hanggang kailan ako maghihintay? Ang oras ay ang asensya, at matagal na tayong naghintay. Walang gaanong oras na natitira, kaya kailangang may sumugod doon at samantalahin ang pagkakataon na maging mga sungay. Kung walang ibang gagawa nito, gagawin ko. Gagawin ni JW. May hindi pa nasabi si Jasper. Kung maaari, talagang ayaw niyang harapin ang proyektong ito na may panganib na mabangkarote at ma-shutdown ang JW. Gayunpaman, ito ay noong 2000s, at ang edad ng mga smartphone ay nasa abot tanaw. Ang unang henerasyong smartphone ng Apple ay nasa pagbuo na. Kung gusto ni Jasper ng isang piraso ng smartphone market pie sa hinaharap, kailangan niyang hawakan ng mahigpit ang pangunahing teknolohiya nito at huwag bitawan. Higit sa lahat, ang stepper ay haantong sa higit pa sa tagumpay ng mga mobile phone. Ang stepper ay isang mahalagang bahagi para sa cutting-edge na produksyon sa integrated circuit manufacturing field. Ang anumang device na nauugnay sa electronics, tulad ng mga computer, mobile phone, at high-end na appliances, ay umasa sa pagpapatakbo ng isang advanced na integrated circuit. Hindi kalabisan ang pag-angkin na ang sirkito na ito ay may pambansang kahalagahan. Ito rin ay isang pangunahing piraso ng teknolohiya sa plano ni Jasper para sa kanyang JW Business Empire. Kaya naman, hindi niya kayang maghintay. Habang naghintay siya, mas malaki ang agwat sa pagitan ng teknolohiya sa loob at labas ng bansa. Ito ay magiging mas mahirap na paliitin ang agwat, higit na hindi malalampasan ang mga ito. Gayunpaman, hindi ito mga bagay na masasabi niya ng malakas.
Magkagayunman, sinalubong si Jasper ng dumadagandong na palakpakan na umalangaw-ngaw sa buong meeting room nang matapos siyang magsalita. Anuman ang kanyang kaloob-loobang pag-iisip, ang mga eksperto at propesor sa silid ay humanga sa malakas na kalooban at katapangan ni Jasper. Mr. Lane, isa ka talagang promising na tao. Matapang at makabayan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1065. Naging matagumpay ang negosasyon ni Jasper bago ang pagbuo ng partnership. Pagkatapos ay nagpakilala ang mga eksperto at propesor at nakipagpalitan ng mga name card sa kanya. Bawat isa sa kanila, kahit na walang kinalaman sa proyekto, ay napuno ng kumpiyansa habang nakipagkamay sila kay Jasper. Nang matapos ang meeting, bumalik si Jasper sa Dean's office kasama si Patrick. Dorian, pwede mo ba kaming ipagtimpla ng tsaa? Si Patrick ay nasa mabuting kalooban. Matapos utusan si Dorian na ipagtimpla sila ng tsaa, bumaling si Patrick para sabihin kay Jasper, magagalit kami kung may mas matapang at responsableng kabataang tulad mo sa bansa, Jasper. Kinawian ni Jasper ang kamay niya at ngumiti. Wala naman masyado. Ginagawa ko lang ang sa tingin ko ay tama. Napabuntong hininga si Patrick at sinabing, ang mga bagay na ito na itinuturing mong wala ay halos imposibleng tagumpay para sa marami pang iba. Huwag kang masyadong mabait, Mr. Marshman, kung hindi ko malalaman kung sasabihin ko ang aking maliit na kahilingan. Ngumiti si Jasper. Malaki ang impresyon ni Patrick kay Jasper ngayon, at natawa siya at sinabing, sabihin mo. As long as within my powers, then it won't be an issue. Sagot ni Jasper, nagkataon lang, kung ganoon. Ang isang salita mula sa iyo ay talagang malulutas ang maliit na issue ko, Mr. Marshman. So basically, I have a distantly related sister. Siya. Nagpatuloy si Jasper sa pagkukwento sa kanya tungkol sa sitwasyon ni Tiffany. She's very hardworking and she loves to study. Siya ay may talento rin, ngunit ang kanyang mga kondisyon sa pamilya ay masyadong malupit, at kailangan niyang tanggapin ng buo ang mga gastos ng kanyang kapatid. Ang kulang sa kanya ay isang pagkakataon, na inaasahan kong maibibigay sa kanya ng Hofmoor University. Bahagyang kumunot ang noo ni Patrick pagkatapos niyang marinig si Jasper. Bilang isang individual na may kamalayan sa moral, hindi kailanman papayag si Patrick sa sinumang sumusubok na magpatala sa kanyang paaralan sa pamamagitan ng mga pribadong koneksyon. Gayunpaman, hindi niya maiwasang pag-isipan ito ng malalim dahil si Jasper ang humihiling nito. Hindi ko makita kung bakit hindi. Ipunan ang kanyang mga dokumento at ipadala ang mga ito sa tanggapan ng pagtanggap. Mayroon pa akong 2 espesyal na alok sa kamay, at maaari kong ibigay ang isa sa mga ito sa kanya. Matapos ang maikling pag-iisip, nakangiting sumagot si Patrick. Nakahinga rin ng maluwag si Jasper matapos niyang marinig ang pagsang-ayon ni Patrick. Habang si Jasper ay may iba pang mga pamamaraan upang makamit ang kanyang layunin, at maaari niyang palaging ipadala si Tiffany sa ibang unibersidad, ang paggamit sa mga pamamaraang iyon ay masisira lamang ang kanyang relasyon kay Patrick. Si Patrick ay isang makatwiran at banayad na tao, kaya hindi niya inilagay si Jasper sa isang mahirap na posisyon sa pamamagitan ng pagtanggi. Makalipas ang 12 minuto o higit pa, nakatanggap si Jasper ng isang tawag sa telepono at tumayo upang magpaalam. Kinamayan muli ni Patrick si Jasper matapos siyang ilakad sa pintuan ng opisina. Then I shall wait your good news, Jasper, seryosong sabi ni Patrick. Magtiwala ka, Mr. Marshman. May ipapadala ako dito bukas para pirmahan ang opisyal na framework agreement ng partnership natin. Siyempre, para sa pagiging confidential, umaasa ako na ang Hofmoor University ay panatilihing lihim ang mga detalye ng aming proyekto sa pananaliksik mula sa labas ng mundo. Kung hindi, ang sitwasyon ay maaaring magtapos ng masama. Maaaring kailanganin nating harapin ang maraming hindi kinakailangang problema kung ang ibang mga bansa ay nababahala tungkol dito. Tumanggaw si Patrick at sumagot, huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang mga kinakailangang paghahanda sa aking pagtatapos. Yung babaeng Tiffany na sinabi mo, baka madala mo siya sa loob ng ilang araw. Magiging mahirap na ayusin siya para sa pagpasok kapag lumipas na ang takdang panahon. Sige, thank you for your trouble then, Mr. Marshman. Time na pasasalamat sa kanya ni Jasper.
Nakangiting tinapik ni Patrick ang balikat ni Jasper at sinabing, huwag mo na akong ipagpaliban pa sa trabaho mo. Magkita na lang tayo dito. Pagkatapos maglakad palabas ng administrative building, lumingon si Jasper para sabihin kay Julian, Jul, guguluhin kita para bumalik sa Norritos City at dalhin si Tiffany. Hindi pa siya nakakalabas ng lungsod noon, at nag-aalala akong baka mawala sa sandaling umalis siya ng bahay kung ipapauwi ko siyang mag-isa. Nakangiting sagot ni Julian, sure, Jasper. Pagkatapos ay aalis na ako. Dapat ba kitang pabalaykan muna sa hotel? Hindi na kailangan. Bumalik ka agad. Ang mas maaga kang pumunta, mas maaga kang babalik. Kaya kung bumalik sa hotel dahil hindi naman masyadong malayo, wala pang 20 minutong biyahe kung magpapara ako ng taxi. Hindi nagmamadaling bumalik si Jasper pagkaalis ni Julian. Sa halip, sumakay siya sa pinakamalapit na subway patungo sa dalampasigan. Namasyal si Jasper sa dalampasigan at tinitigan ang malawak na tanawin sa kanyang harapan, na puno ng mga turista. Nagtago sa dagat ng mga turista, hinayaan ni Jasper ang kanyang sarili na lumunin ng lahat ng uri ng mga diyalekto habang sila ay nagpahayag ng pananabik at pananabik para sa mataong buhay sa lungsod. Naramdaman ni Jasper na ilang taon na ang nakalipas mula nang mamuhay siya bilang isang normal na tao. Hindi nagtagal ay nakahanap siya ng isang random na platform ng bato at umupo dito bago inilabas ang kanyang telepono para mag-dial ng numero. May kinakaharap ako ngayon sa Hofmoorn University, kaya hindi ako masyadong nakakausap sa iyo. May nangyari ba? Ang boses ni Henry ay narinig mula sa kabilang linya. Nasa Waterhoof City ka rin. Ano naman itong to, mo? Akala ko ba naghahabol ka ng pag-ibig sa Swallow Capital? Biro ni Jasper. Huwag mo nang ipaalala. Hindi naman talaga interesado sa akin si Jill. Nagpalipas ako ng ilang araw doon at pinanood ko ang kanyang pagsasanay sa kanyang sentro ng pagsasanay araw-araw. Ayaw sa akin ng coach at teammates niya since ang tagal ko na, kaya bumalik muna ako. Malungkot na sagot ni Henry. Dapat mong dahan-dahanin ang mga bagay na ito. Hindi si Jill ang klase ng babae na kaya mong ipanalo sa pera, at duda ako na mamahalin mo siya kung ganoon lang siya kadali, pag-aaliw ni Jasper. Ngumisi si Henry at sumagot, tama ka dyan. Habang hindi niya ako pinapansin, mas nagiging interesado ako sa kanya. Alam mo, mayroong isang pang-uri na naglalarawan sa iyo ng perpekto ngayon, sabi ni Jasper. Ano ito? Curious na tanong ni Henry, infatuation. O baka naman gwapo, parang isang bihirang tao. Murang, panipi kuwit panipi, makalipas ang kalahating oras, nadatnan ni Henry si Jasper sa dalampasigan na umiinom ng isang tasa ng bubble tea. Umiinom ka ng mga ganito. Gulat na bulalas ni Henry na para bang ito ang unang beses na makaharap niya si Jasper. Ito ay tinatawag na buhay na buhay. Hindi ito isang karumal-dumal na trust fund na tulad mo na mauunawaan ng mga bata. Anyway, ano ang napakahalaga at kailangan mong sumugod at sabihin sa akin ng personal? Matamlay na tanong ni Jasper. Ngumisi si Henry bago siya sumagot, nothing much. Nakipagkita ako sa isang matandang kaibigan dito sa Waterhoof City, kaya naisipan kong magbahagi ng ilang intel kapag nalaman kong nandito ka rin. Maraming lugar ang pinupuntahan ni Fabian para guluhin ka kamakailan. Hindi ka direktang hamanin ng masasamang maliit na she***, kaya tahimik siyang nakikipag-ugnayan sa iyong mga kaaway. Parang medyo marami na siyang nahanap. Talagang mapagkakatiwalaan ang mga source ko, at kinailangan kong gamitin ang mga channel ng tatay ko para maintindihan kung ano talaga ang ginagawa niya. Kailangan mong mag-ingat, kung hindi, hahanapin niya ang lahat ng nasaktan mo sa nakaraan upang maghayganti sa iyo ng sabay-sabay. Kung tutuusin, hindi ka madaling kalaban. Bahagyang kumunot ang noo ni Jasper at pinaikit ang mga mata. Naaalala ko na nakatanggap ako ng balita bago umalis si Conrad ng bansa upang magpahinga. Sa tingin mo ay may kontak sina Conrad at Fabian? Tanong ni Henry. Mahirap sabihin, mabigat na sagot ni Jasper. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1066. Sa halos parehong oras, malayo sa Harbor City. Nakaupo si Conrad sa isang scary sa Dahmer Fishing Grounds na may hawak na pamangwit sa kanyang mga kamay habang nakatutok siya sa isda na sumasayaw sa alon. Hinampas ng mga alon ang scary at nabasa ang binti ng kanyang pantalon, ngunit nanatiling nagyelo sa pwesto ng lalaki.
Nabuhay siya sa ganitong pamumuhay sa loob ng halos 1 linggo. Sa likuran niya ay nakatayo ang kanyang pinagkakatiwalaan, si Valentine. Ang pagtaas ng tubig sa atin, Mr. Monty, dapat bumalik tayo kaagad. Mahinang sabi ni Valentine kay Conrad. Kinawayan siya ni Conrad at sumagot, wala pa akong nahuhuling isda ngayon, hindi pa ako makakaalis. Marahang napabuntong hininga si Valentine sa katigasan ng ulo ni Conrad. I don't like seeing you like this, Mr. Monty. It feels wrong to me. Mas gugustuhin kong ibulalas mo ito, sinserong sabi ni Valentine. Ngumiti si Conrad at sumagot, alam ko ang gusto mong sabihin, Valentine, pero masyado kang nag-aalala. Ano bang meron para may bulalas ko? Ang mga tagumpay at pagkatalo ay karaniwan sa digmaan, at hindi ito ang unang pagkakataon na natalo ako kay Jasper. Pagkatapos ng ilang pagkatalo, magsisimula kang masanay. At saka, gusto ko ang uri ng buhay na nabubuhay ako ngayon. Wala itong anumang pakikipaglaban at pagsalakay, at ang isang isda ay nagdudulot sa akin ng kagalakan sa mahabang panahon. Sinabi sa akin ni Itay na masyado akong nagmamadali at dapat akong matutong huminahon at magkaroon ng kaunting pasensya. Hindi ko siya maintindihan noon, pero ngayon tingnan ko, kilala na rin ako ni Ama. Pagkatapos ng mga ito, sa nakalipas na mga araw ng kapayapaan, sa wakas na pagtanto ko na kung saan ako nagkamali. Masyado akong naiinip, ibinuka ni Valentine ang kanyang bibig upang pabulaanan ngunit hindi gumawa ng ingay. Alam niyang may mga bagay na hindi masasabi ng isang taong may katayuan at pagkakakilanlan. Hindi niya dapat hawakan ang paksa ng mga pangunahing interes ng mag-amang duo ni Monty. Mr. Monty, nagpadala ng imbitasyon kay Mr. Atticus 2 araw na ang nakalipas. Hindi na ba talaga namin siya makikilala? Kung tutuusin, pareho kaming magkaaway ni Mr. Atticus kay Jasper, at posibleng magtulungan kami para talunin siya. Not to mention that Mr. Atticus isn't someone we can easily afford to offend, paliwanag ni Valentine. Ngumiti si Conrad at sumagot, mas nagmamadali siya kaysa sa amin, kaya huwag kang mag-alala. Lalapit siya at hahanapin ako. Masyadong mura para sa akin at hindi karapat-dapat sa aking mga tao na hanapin siya dahil sa isang solong imbitasyon. Para bang magpapatunay na tama si Conrad, isang yate ang mabilis na tumakbo papunta sa kanila mula sa hindi kalayuan sa dagat pagkatapos niyang magsalita. Malinaw ang patutunguhan ng yate nang mabilis itong pumunta sa Scary ni Conrad. Huminto ang yate mga ilang dosenang metro ang layo nang huminto ang isang speedboat mula sa likod ng mukhang mamahaling yate. Dumating ang speedboat bago ang Scary na may lalaking nakatayo sa ibabaw nito. Magalang niyang kinausap si Conrad, ikaw ba si Mr. Conrad Monty? Mahinahong sumagot si Conrad, nang isda ako. Bahagyang ngumiti ang lalaki at sinabing, Mr. Sinabi ni Atticus na pwede kang mangisda sa yate ni Mr. Atticus kung gusto mo, Mr. Monty. Mayroong mas malalaking isda sa mas malalim na tubig, at mas madali silang mahuli. Kumunat ang noo ni Conrad at sumagot, dahil nandito na si Mr. Atticus, kung gayon magiging kawalang galang sa akin na hindi tanggapin ang kanyang alok. Dalhin mo ako, kung gayon. Huminto ang speedboat sa Scary at sumakay si Conrad. Kasabay nito, gumawa si Valentine ng isang likas na hakbang upang sundin. Gayunpaman, agad na itinaas ng binata ang kanyang kamay para pigilan siya. Ang kanyang tono ay magalang ngunit matatag habang sinasabi niya, paumanhin, inimbitahan ni Mr. Atticus si Mr. Monty nang mag-isa. Napatingin si Valentine kay Conrad. Valentine, ibalik mo muna ang pamangwit ko. Parang hindi magandang araw ngayon para sa pangingisda, Conrad told Valentine as he waved him off. Pagkatapos, pumunta siya sa yate kasama ang binata sa speedboat. Kuwit. Sa ikatlong deck ng yate na nakaupo sa internasyonal na tubig, natagpuan ni Conrad si Fabian na nakahiga sa isang sofa. Ang lalaki ay walang iba kundi ang isang pares ng shorts, ang kanyang pangitaas na hubad, na umaagos sa hangin ng hindi kilalang kabangisan. May babaeng nakaakbay sa kanya at may ilang pang nakapaligid sa kanya. Pinitik ni Fabian ang kanyang mga daliri nang makita niyang umaakyat si Conrad. Narito ang isang gwapong lalaki mula sa mainland, maganda. Ipatikim sa kanya ang ating Miss Harbor Cities. Gagantimpalaan ko ang sinumang nagsumikap ng husto upang makakuha ng lugar sa kama ni Mr.
Monty ng $1,000,000 harbor dollars. Dahil doon, agad na dumating ang kanilang dilag kay Conrad, pinalibutan siya at ginagamit ang lahat ng kanilang kakayahan para makita siya. Paano kung buhatin ko silang lahat sa kama, Mr. Atticus? Hindi ka ba natatakot na mawalan ka ng malaking halaga? Mahinahong tanong ni Conrad. Tawa ng tawa si Fabian at sumagot, pera lang, at iyon ang huling kulang sa akin. Basta masaya kami, kahit anong halaga ng pera ay sulit. Hindi nagtagal ay umupo si Conrad sa sofa. Hindi niya tinanggihan ang mga babae sa kanyang tabi, hawak ang isa sa bawat braso habang ang isa ay nagbabalat sa kanya ng mga prutas. Tiyak na alam mo kung paano mag-enjoy sa buhay, Mr. Atticus, sabi ni Conrad. Nagkaroon na ako ng walang katapusang supply ng pera mula nang ako ay isilang. Hindi ko na kinailangan pang mag-isip kung paano kikita ng higit pa, dahil ang interes mula sa paglalagay lamang ng kaunting bahagi nito sa bangko ay sapat na para mamuhay ako ng comfortable sa natitirang bahagi ng aking buhay. Para sa isang tulad ko, ano ang maiiba ko sa isang basura kung hindi ko alam kung paano mag-enjoy sa buhay? Tawa ng tawa si Fabian habang hinihimas ang laman ng dalaga sa kanyang mga bisig. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1067. Humalaklak si Conrad at sumagot, oo naman. Tiyak na mas naiintindihan mo ang mga bagay kaysa sa akin, Mr. Atticus. Pero ang pinakaayaw ko ay ang mga eyesore na humaharang lang sa aking pagtingin. Sa sandaling ang isang tao ay nagiging isang nakakasira ng paningin, nararamdaman ko na kailangan ko siyang patayin. Kung mas komportable ang taong ito, mas hindi ako komportable. Kaya, Mr. Monty, diretso na ako sa punto sa iyo. Pagkatapos ay pumalakpak si Fabian at nauunawaan namang bumangon ang mga babaeng nakapaligid sa kanya, pati na rin ang mga nakapaligid kay Conrad. Agad silang umalis sa pangatlong deck para maglaro sa ibaba. Ang ikatlong deck ay agad na naiwan na bakante maliban kina Conrad at Fabian. Sa sandaling iyon, lumuhad si Fabian sa tabi mismo ni Conrad at inabot niya ang kanyang braso sa leeg ng ibang lalaki. Ngumisi siya habang sinasabi, gusto kong tanggalin si Jasper at alam kong ikaw din. Kaya, magtulungan tayo. Napatingin si Conrad sa braso ni Fabian sa balikat niya at napangiwi. Hindi siya sanay na magkaroon ng physical contact sa iba. Si Fabian ay maaaring mukhang bastos, ngunit siya ay talagang isang pagsubok na tao. Agad niyang napagtanto ang discomfort ni Conrad. Gayunpaman, hindi niya binitawan si Conrad. Sa halip, hinayla siya ni Fabian papasok para hindi namamalayan si Conrad sa dibdib ni Fabian. Nilagay ni Fabian ang kanyang bibig sa pisngi ni Conrad at casual na nagsalita, alam mo ba kung ano ang pinakagusto kong gawin? Umiling si Conrad tanda nang hindi niya alam. Gustong-gusto kong gawin kung ano ang hindi masaya sa mga tao. Tumawa ng malakas si Fabian. Nagmamadali ako kapag mukhang naiinis kayo pero wala kayong magagawa para pigilan ako. Walang ekspresyong komento ni Conrad, napakakakaibang panlasa mo, Mr. Atticus. Nawala ang ngiti ni Fabian at binitawan niya ang leeg ni Conrad. Bumangon siya at ibinuka ang kanyang mga braso, nakaharap sa bukas na dagat gaya ng sinabi niya. Tingnan mo itong yate sa ilalim ng aking mga paa. Magkano sa tingin mo ang halaga nito? 50 milyon, habang ang maintenance lang ay wala ng 4 na milyon. Maraming mga gastos na katulad nito, ngunit hindi ba tayo nabubuhay para sa pagmamadali ang kilig sa buhay? Kung hindi natin gagawin, sayang ang napakagandang buhay na pinagpala sa atin. Napaawang ang sulok ng bibig ni Conrad. Bagamat mali sa moral ang lahat ng sinabi ni Fabian, kailangang aminin ni Conrad na may katuturan ang iba. Kaya nga kailangan nating magsaya sa buhay, at ito rin ang dahilan kung bakit karapat-dapat mamatay ang sinumang humahadlang sa ating landas, sabi ni Fabian, tumigas ang kanyang ekspresyon. Tumangala si Conrad kay Fabian at nakakunot ang noo niyang tanong, I'm curious, Mr. Atticus, bakit parang kailangan mong tanggalin si Jasper? Sa pagkakaalam ko, hindi pa nga kayo nagkikita. Tumawa si Fabian at sumagot, ayoko lang ng surname na Lane. Sapat na ba itong dahilan para sa iyo? Mahinahong sagot ni Conrad, okay lang kung ayaw mong sabihin sa akin kung bakit, Mr. Atticus. Conrad, nawala ang ngiti ni Fabian habang walang pakialam sa sinabi niya, sa lahat ng mga kaaway ni Jasper na napagtagumpayan ko,
ikaw ang higit kong hinahangaan. Dahil dito, masasabi ko sa iyo ang isa sa mga dahilan. Ana Lo. Naiintindihan. Saglit na natigilan si Conrad bago siya tumango. Dahil sa isang babae, naiintindihan ko. Maraming di mabilang na kagandahan sa Harbor City, lahat ay napakaganda, napakarangal, at may napakagandang figure. Maari silang lahat basta mayaman ka, pero iisa lang si Ana, at buong dekada ko siyang minahal. Naging masama at malamig ang tingin ni Fabian. I spent all of last year overseas but when I came back, Jasper that little she asterisk T actually got into a amorous relationship with Ana. Kaya sabihin mo sa akin, karapat-dapat ba siyang mamatay o hindi? Mahinahong sumagot si Conrad, he deserves it. Isang maliwanag at mainit na ngiti ang agad na bumalik sa mukha ni Fabian. Ang matinding kaibahan sa pagitan ng dalawang ekspresyon ay magbibigay sa mga tao ng impresyon na si Fabian ay baliw. Sige, tama na ang kalokohan mo. Magsaya dito sa Harbor City hanggat gusto mo. Kumain, uminom at maglaro. Ipapakita ko sa iyo ang isang marangyang buhay ng kasiyahan na hindi mo mararanasan sa mainland. Tinapik-tapik ni Fabian ang balikat ni Conrad at nagpatuloy, pero kailangan mong magsimulang magtrabaho para sa akin kapag nakabalik ka na. Isa akong mabait na employer. Gawin mong mabuti ang iyong bahagi at gagantimpalaan kita ng bukas palad. Bahagyang kumunat ang noo ni Conrad at sumagot, you misunderstand, Mr. Atticus. Ako ay kasalukuyan. Ano ang hindi maintindihan? Malamig na pinutol ni Fabian si Conrad. Sinasabi mo ba sa akin na sumuko ka na kay Jasper o hindi ako mapagkakatiwalaan? Nilunok ni Conrad ang kanyang mga salita ng pagtanggi. Alam niya na kung magagalit siya ngayon kay Fabian, walang pag-aalinlangan ang lalaki na itatapon siya ng diretso sa karagatan. Hindi rin mananagot si Fabian sa anuman. Karamihan sa Theo Chamber of Commerce ay mga tauhan ko, at hahaharapin nila si Jasper. Nakakatuwa, na kahit itinapon siya bilang isang pinabayaan na sanglaan, nagpa siya pa rin si Jasper na tumalon muli dahil naisip niyang may utang na loob siya. Kinuha ni Fabian ang isang baso ng red wine at dahan-daang inikat ang laman nito. Sumilay sa kanyang mga mata ang walang katapusang kumpiyansa. Sigurado akong malalaman ni Gale, ang matandang tusong iyon, kung sino ang pipiliin sa pamilyang Atticus at Jasper. Hahaha, ang kay Jasper ay sinasabing hindi kailanman natalo kahit isang beses mula nang magsimula siya sa kanyang negosyo, ngunit ito ay isang setup na ako mismo ang nagplano, at gusto kong makita mismo kung gaano siya kalunos-lunos na natalo. Bahagyang kumunat ang noo ni Conrad sa sinabi ni Fabian. Ngunit ang paggawa nito ay makakasira lamang ng kanyang pagpapahalaga sa sarili. Ano pa ang gagawin nito? Tumawa ng malakas si Fabian nang marinig ito at dahan-daang sumagot, eto ang hindi mo maintindihan. Pagdating sa mga taong tulad ni Jasper, inaatake mo muna ang kanyang kumpiyansa. Sa sandaling matikman niya ang kabiguan, mawawala ang lahat ng katatagan na naipon niya sa pamamagitan ng kanyang maraming panalo. Iyon ay kapag gumawa kami ng aming mga hakbang. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1068, nakakita ka na ba ng mga whaler sa dagat? Tinapik ni Fabian ang balikat ni Conrad at nagpatuloy ng makahulugan, hanapin muna ng mga balyina ang balyina, pagkatapos ay sundan ito hanggang sa ito ay mapagod. Sila ay umaatake sa sandaling ito ay magambala. Ang mga balyina ay nakakakuha ng isang pagkakataon na umatake, dahil sa sandaling mabaigaw sila, ang isang earth whale ay tumaob sa buong bangka at tatakas sa malalim na tubig. Para kaming mga whaler, sa sandaling umatake kami, layunin naming pumatay. Alam ko ang mga proseso at plano na ginamit mo laban kay Jasper noon. Nagkamali ka ng pagiging masyadong maingat sa lahat ng uri ng build-up at mga bitag, ngunit lahat sila ay napatunayang walang silbi. Bagkus, naging dahilan mo lang siya na mag-ingat sa iyo. Kaya, mayroon lamang dalawang hakbang sa aking pag-atake. Ang una, tinamaan ko ng husto ang kumpiyansa niya. Pagkatapos, susundan ko ito ng ultimate move pagkatapos. Pagkatapos ng lahat ng iyon, oras na para matikman natin ang mga bunga ng tagumpay. Napaisip si Conrad nang marinig niya si Fabian. Maya-maya pa ay tumango siya. Siguro tama ka. Kung gayon inaasahan kong makatrabaho ka, hahaha. Kuwait, Waterhoof City, sa tabing dagat.
Nakakunot ang noo ni Jasper habang walang patutunguhan na naglalakad sa ruta ng landscape kasama si Henry na nakasunod sa tabi niya na blanko. Paminsan-minsan ay sumulyap ang huli kay Jasper, gayunpaman, hindi siya inistorbo ni Henry nang makita niyang nag-iisip pa rin ang isa. Sanay na siya sa paminsan-minsang kakaibang ekspresyon ni Jasper, dahil laging nakakahanap ng lead ang lalaki sa loob ng magulong haystack ng mga pahiwatig. Ito ay isang bagay na hindi kailanman maisip ni Henry kahit gaano pa niya katigasan ang kanyang utak. Henry, umalis ba si Fabian sa Harbor City kamakailan? Tanong ni Jasper. Palagay ko hindi. Ito ang unang pagkakataon na nakita kitang maingat sa isang tao. Nag-aalala ba siya sa'yo? Biro ni Henry. Noon pa man ay iniisip ni Henry na madaling malutas ni Jasper ang anumang masalimuot na isyo o tao mula sa kung paano palaging kumilos ang huli. Gayunpaman, ito ang unang pagkakataon na nakita ni Henry ang gayong salungat na ekspresyon sa mukha ni Jasper. Mukha ba akong Diyos para sa iyo? Sinaman ng tingin ni Jasper si Henry. Ang huling kulang sa mundong ito ay mga taong may magagawa. Kung hindi ko maintindihan iyon, ang kamatayan ay nasa malapit na. Maaaring hindi ko pa nakilala si Fabian, ngunit alam mo ba kung ano ang ipinaalala niya sa akin? Umiling si Henry. Bilang isang numerong taga-suporta, nagtanong siya ng sama-sama, ano ang ipinaalala niya sa iyo? Isang makamandag na ahas. Pinaikit ni Jasper ang kanyang mga mata at mariing sinabi. Nakatago sa dilim at bihirang umatake. Gayunpaman, sa sandaling gawin niya, ito ay tapos na sa napakalaking kapangyarihan. Kung hindi ko gagawin ang tamang paghahanda, malamang namamatay ako sa isang kagat lang. To be frank with you, ayoko talagang matarget ng isang tulad niya kung maaari. Sandaling natigilan si Henry. Ganun pa man, siguradong may naisip siya nang bigla siyang tumawa ng malakas. Tama ka. Ang lalaking ito ay talagang makamandag na ahas na gagawa ng paraan para makuha ang gusto niya. Ipinatong ni Jasper ang dalawang kamay sa rehas at tinitigan ang tuloy-tuloy na daloy ng Harpoon River. Alam na namin na nakikipag-ugnayan si Fabian sa mga nakaraan kong kaaway at magsasama-sama sila para salakayin ako. Pero maliban doon, wala kaming ideya kung kailan, sa anong paraan ang plano nilang pag-atake, o kahit na kung sino mismo ang nakipag-ugnayan kay Fabian. Mayroon kaming masyadong maliit na mga lead upang makakuha ng anumang kapaki-pakinabang na impormasyon. Hence, wala tayong magagawa ngayon kundi maghintay. Hindi kami makakagawa ng aming hakbang hanggat hindi kami nakakakuha ng karagdagang impormasyon. Ang pinakamaraming sitwasyon ay napipilitan kaming gawin ang lahat ng kanyang inihanda ng hindi handa. Naramdaman din ni Henry ang kalubhaan ng sitwasyon at nagsalita habang nakatayo sa tabi ni Jasper, kung gayon, hindi ba tayo gumaganap ng isang napaka-passive na papel? Wala na tayong magagawa dyan. Kung tutuusin, alam nila ang lahat tungkol sa atin, ngunit wala tayong alam sa kanila. Hindi tulad ng maaari tayong tumakbo sa Harbor City para tanungin sila kung ano ang kanilang mga plano. Labis ang tuwa ni Henry nang marinig ang mungkahi ni Jasper. Hindi ko makita kung bakit hindi. Kinawayan siya ni Jasper at masayang sumagot, "We'll take this one step at a time." Hindi makatotohanang mag-overthink dito. Nang makita ang blanko at walang ingat na ekspresyon ni Henry, biglang sinabi ni Jasper, magkakaroon ng Asset Forum Conference sa loob ng 2 araw. Gusto mo bang sumama? Ano naman ang silbi ng mga conference na iyon? Sobrang boring nila. Isang grupo lamang ng mga tusong matatanda na nagsisikap na tanggalin ang isa't isa, habang ang bawat isa ay nakangiting mas maliwanag kaysa sa huli habang sila ay nagpapakitang gilas. Nagpout si Henry. Boring. Maaaring boring ang ibang mga komperensya, ngunit ipinangako ko na hindi ito magiging. Sasama ka ba o hindi? Ibibigay ko sa iyo ang pagkakakilanlan ng isang espesyal na panauhin kung ikaw ay. Tumanggo si Henry at sumagot, sure. Hindi tulad ng anumang bagay na kailangan kong gawin sa loob ng 2 araw. Sana may lumabas na stupid F***sucker para mabuli ko siya. Naisip ni Jasper si Dudley, na nakilala niya ngayon, at tumawa. Baka meron lang. Lumiwanag ang mga mata ni Henry at nagtanong, maaari ba akong makipag-F***6 sa kanya kung may lumitaw? Mag-wild. Tinapik ni Jasper ang mga balikat ni Henry. Isa ito sa mga dahilan kung bakit kita inimbitahan. Ikaw ang pinakamabuting pagdating sa pagiging malupit hanggat maaari,
At kailangan din kitang subukan ang kanilang mga reaksyon sa kanilang mga bagay. Kung naaayon ang lahat sa plano, baka marami tayong mapatunayan. Sige, huwag mong sabihin sa akin ang lahat ng ito dahil hindi naman kita maiintindihan. Ngunit kung maaari kong sirain ang isang tao ay sapat na iyon. Hindi pa ako naka-takeover sa kahit sinong trust fund na bata dito sa Waterhoof City, kaya iniisip ko kung ano ang pakiramdam. Hahaha. Siya ay mula sa Theo Chamber of Commerce, hindi Waterhoof City. Hindi mahalaga, pareho silang lahat sa akin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1069. Nang hating gabi na iyon, 2 beses nang nagmaneho si Julian sa pagitan ng Norites City at Waterhoof City. Alauna nang dumating sina Tiffany at Julian sa Waterhoof City. Hindi na inistorbo ng dalawa si Jasper na nagpapahinga na. Agad na pinapasok ni Julian si Tiffany sa isang hotel room bago ito nagpahinga. Kinaumagahan, nakita ni Jasper si Tiffany sa hotel. Kumusta ang pakiramdam mo? Nakakapagod bang maglakbay buong araw kahapon? Tanong ni Jasper. Umiling si Tiffany at maingat na sumagot, hindi naman. Kaya lang, ang Waterhoof City ay umuunlad sa buhay. May nakita pa akong ilang foreigner pagdating ko sa hotel kahapon. Siyempre ito ay yumayabong ito ang pinakamalaking sentro ng pananalapi sa bansa. 5-star hotel ito kaya hindi magiging kakaiba na makakita ng mga dayuhan dito. Ang mga dayuhan ay mga taong katulad natin, at mayroon ding mga hamak at kabiguan sa kanila. Kaya naman, hindi na kailangang tretuhin sila ng may dagdag na paggalang dahil lang sa mga dayuhan sila, maintindihan mo. Turo sa kanya ni Jasper. Galing nga si Tiffany sa isang maliit na nayon, at ito ang unang pagkakataon na nakapunta siya sa isang malaking lungsod tulad ng Waterhoof City. Ngayon lang siya naging maayos dahil binabantayan siya ni Jasper. Sa kasamaang palad, si Jasper ay hindi maaaring manatili sa Waterhoof City magpakailanman habang si Tiffany ay kailangang gumugol ng 4 na taon ng unibersidad dito. Kaya naman, kinailangan ni Jasper na hubugin ang kanyang pag-unawa sa mga halaga at pananaw sa mundo ngayon kung sakaling ang inosenteng babae na ito ay maskam ng isang tao sa hinaharap. Masiglang tumango si Tiffany at sumagot, sige, tatandaan ko iyon. Tere, kain na tayo ng almusal, saka kita ihahatid sa department store para sa bagong damit bago kita ipadala sa paaralan, sabi ni Jasper. Mabilis na sumagot si Tiffany, nagdala ako ng mga damit. Pagkatapos ay nahihiyang itinanong niya, o ang aking mga damit ay masyadong sumasalamin sa aking kahirapan. Tiffany, bahagyang napabuntong hininga si Jasper at umupo sa gilid ni Tiffany. Malumanay siyang nagsalita, I think there's a big problem with you right now, and that's your mindset of inferiority. Patuloy mong iniisip kung gaano kakahirap at kasiraan, at kung paano mo hindi nakita ang mundo. Dahil dito, wala kang lakas ng loob sa anumang sinasabi at ginagawa mo, na hindi magandang bagay. Kailangan mong maging mas kumpiyansa, kailangan mong maniwala na ang iyong estado ng kahirapan ay pansamantala lamang. Hindi ko masasabing walang kabuluhan ang kahirapan mo, pero ang totoo sa lipunan, kapag mas mayaman ka, mas igagalang ka. Ang mga kasabihan tungkol sa mahirap at mayaman na mga tao ay pareho ay mga kasinungalingan na sinasabi ng mga tao sa kanilang mga anak. Ngunit kailangan mong tandaan na ang pinagkaiba ng isang mabuting tao sa iba ay ang kanilang moral at ang kanilang mga kakayahan. Hindi ang kanilang balanse sa bangko, ang tatak ng mga damit na kanilang isinusuot, o ang uri ng sasakyan na kanilang minamaneho. Napatingin si Tiffany kay Jasper ng mat-aman matapos niyang marinig itong magsalita. Maya-maya pa, dahan-dahan siyang tumango at sinabing, gagawin ko ang lahat para maitama iyon, Jasper. Mabuti. Ngayon, kain na tayo ng almusal. Napangiti si Jasper sa tuktok ng ulo ni Tiffany. Pagkatapos niyang gawin ito, mabilis na napagtanto ni Jasper kung gaano kamahal ang kanyang mga aksyon at na maaaring nalampasan niya ang ilang mga hangganan. Kung tutuusin, si Tiffany ay hindi si Wendy at hindi rin siya bata. Ang ganitong pagkilos ay hindi naaangkop sa pagitan ng mga nasa hustong gulang maliban kung sila ay mag-asawa o biyolohikal na magkakapatid. Tiffany tila nahihiya ngunit ang kanyang mga mata ay kumikinang na may higit na tuwa kaysa pag-ayaw. Pagkatapos nilang kumain sa buffet, dinala ni Jasper si Tiffany para mamili ng mga damit sa malapit na department store. Sumama na rin si Henry dahil wala na siyang magandang gawin,
habang si Julian naman ay umalis para tuparin ang gawaing ipinagkatiwala sa kanya ni Jasper. Hindi gaanong alam ni Jasper ang tungkol sa mga tatak ng damit na pambabae, ngunit ito ang taong 2000 at ang mga high-end na tatak lamang ang makakapag-secure ng marami sa malalaking department store ng Waterhoof City. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1070. Nahigitin na ng figure at hitsura ni Tiffany ang karamihan sa mga babae, kulang lang siya sa confidence department. Gayunpaman, hindi ito naging hadlang upang mailabas niya ang kagandahan ng karamihan sa mga damit na sinubukan niya. Kaya dumating ang eksenang kinaiinggitan ng bawat tindero sa department store. Patuloy na kumukuha si Tiffany ng mga damit na pinili ng tindero, si Jasper, o maging si Henry para subukan niya. Hindi naman nagkomento si Jasper kung maganda ba o hindi ang mga damit ng subukan niya, kaya sunod-sunod niyang sinubukan. Pagkaraan ng ilang sandali, lumingon si Jasper sa tindero habang si Tiffany ay bumalik sa pagpapalit ng silid at sinabing, "Bibili ako ng lahat ng damit na sinubukan niya ngayon." Nanlaki ang mga mata ng tindera sa gulat. "Ito, sir, ang mga damit na ito ay hindi mura." Walang malanobela na eksena kung saan mababa ang tingin ng tindera kay Jasper, habang nanatiling mabait at mainit din ang ugali ng lalaki sa mga tauhan ng tindahan. Nakangiting sabi niya, "I know. Pakipackage para sa akin, kukunin ko lahat." Nanlaki ang mga mata ng tindera at mabilis silang nag-impake ng mga damit at nag-print ng invoice. Maya-maya lang ay lumabas si Tiffany para makita ang 12-dosenang damit sa counter at mabilis na hinayla ang manggas ni Jasper para pigilan siya. "Jasper, nakita ko ang mga tag ng presyo sa kanila at bawat isa sa kanila ay nagkakahalaga ng ilang libo. Wag na tayo." Bago pa makapagsalita si Jasper, nag-pipe up muna si Henry. "Ilang libo lang. Grabe, silly lady, wala kang ideya kung gaano kayaman itong lalaking nasa harap mo, di ba? Kung ang pinag-uusapan ay kumita, ang lalaking ito ay kumita ng higit sa 1,000,000 sa interes lamang noong panahon. Ang oras na ginugol niya sa pamimili ng damit sa iyo." Nanginginig ang kamay ng tindera sa gilid habang tina-type nila ang invoice. Ang kanilang mga puso ay malapit nang tumalon sa kanilang dibdib. Bilang isang tindera sa isang department store, nakita na nila ang lahat ng uri ng tao. Kabilang sa kanila ang ilang mga may-ari ng negosyo na nagdala ng kanilang mga kaibigang babae upang mamili. Gayunpaman, bihirang makakita ng taong mayaman na makakabili ng 10,000 halaga ng damit habang nananatiling hindi nababahala. Kung tutuusin, ang buwanang kita ng mga taong nagtatrabaho sa Waterhoof City ay mahigit 1,000. Ang pagbaylang ito ay sapat na upang suportahan ang isang ordinaryong sambahayan ng dalawa sa loob ng 2 taon. Kinuha ni Jasper ang invoice at sinabi kay Tiffany, "Hintayin mo ako dito, kukunin ko ang bill." "Okay," mahinang sagot ni Tiffany. Tiningnan niya ang malaking tambak ng mga damit sa tabi niya nang nakakunot ang noo at nagsimulang mag-isip tungkol sa ilang 10,000 na nutang niya kay Jasper sa pagkakataong ito. Pakiramdam niya ay nawawala siya, nakikita kung paano siya nagsimulang magkautang sa kanya ng parami. Karaniwang mayroong espesyal na karaniwang counter para sa pagbabayad kapag bumibili ng mga bagay sa isang malaking department store. Ang lahat ng mga bill mula sa department store ay karaniwang binabayaran doon sa halip na sa individual na tindahan. Kinuha ni Jasper ang invoice at naglakad palabas ng shop kasama si Henry para ma-swipe niya ang kanyang card at mabayaran ang mga damit sa counter sa hindi kalayuan. "Hoy, interesado ka ba sa babaeng iyon? Medyo puro siya, at cute din." Tinulak ni Henry si Jasper gamit ang kanyang siko at ngumisi. "Hindi ka natatakot na lilipad si Anna at putulin tayong dalawa ng palakol?" Sabi ni Jasper nang hindi tumitingin sa kanya. Tumigas ang ekspresyon ni Henry. "Wala itong kinalaman sa akin. Ang trabaho ko lang ay subaybayan at siguraduhing hindi ka manligaw at masaktan ang kapatid ko." Sinabi na niya na ang isang kalaban na tulad ni Wendy ay nagdulot sa kanya ng sapat na sakit ng ulo. Huminto ang kamay ni Jasper habang nakatingin sa ibaba, pipirmahan na ang resibo. Ano pa ang sinabi niya? "Gusto mong malaman? Suolan mo ang magiging bayaw mo noon," tuwang-tuwang sabi ni Henry. Katatapos lang niyang magsalita nang makarinig ng malakas na sigaw mula sa tindahan ng mga damit sa likuran nila, kasunod ang tunog ng panunokso ng isang babae. "Saan nanggaling itong bansang bumpkin?
Bulag ka ba o ano? Alam mo ba kung gaano kamahal ang damit ko? Maari mo ba akong gantihan pagkatapos mong madumihan ito? Murang she asterisk T. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1071. I'm sorry, hindi ko sinasadya. Sorry. Anong silbi ng paghingi ng tawad? Tingnan mo na lang kung gaano kakahirap, dalaga na yon. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang pumunta sa mga high-end na lugar tulad nito? Ano bang meron sa department store na ito? Paano mo papasukin ang mura at mabababang tao? Sorry, hindi ko talaga sinasadya. Ay, maaari ko itong linisin kung gusto mo. Naglinis na ba? Grabe, isa ka talagang babaeng baryo na walang alam sa mundo. Alam mo ba na ang mga mamahaling damit ay hindi kayang labhan? Kailangan itong ipadala sa mga lugar para sa maintenance, bawat round ay piliin ng ilang daang box. Kakayanin mo pa ba yan? Nakatayo sa gilid ang ilang tindero. Mayabang na nakatayo ang lalaki at babae sa gitna ng shop. May kitang-kitang patch sa pangitaas na katsemir ng babaeng mapanghalina at pati na rin ang isang tasa ng natapong kape sa kanyang binti. Namula si Tiffany at puno ng takot at luha ang mga mata habang nakatayo sa harap ng babae at humihingi ng tawad. Maya-maya lang, pumasok sina Jasper at Henry sa shop. The moment Tiffany saw Jasper, parang nakita niya ang hero niya. Ang lahat ng takot at hindi makatarungang naramdaman niya ay agad na umagos mula sa kanyang mga mata. Nag-alab ang galit sa pagitan ng mga nakakunot na kilay ni Jasper nang makita niyang nanginginig ang ginang habang nagtatago ito sa kanyang tabi at hindi makatarungang umiiyak. Napatingin si Jasper sa mag-asawa. Ikaw, nakita na ng lalaki sa tabi ng babae si Jasper, at likas na sumigaw. Masama at malupit ang ekspresyon niya. Ang lalaking ito ay walang iba kundi si Dudley, na tinuruan ng leksyon ni Jasper noong nakaraang araw. Hindi inaasahan ni Dudley na makakatagpo siya ng isang kaaway na tulad ni Jasper nang dumating siya upang bumili ng mga damit kasama ang kanyang bagong kaibigan sa sex. Bumungad sa kanyang isipan ang hindi mabilang na walang awa na mga planong naisip niya noong nakaraang gabi habang tinatitigan niya si Jasper, na walang gusto kundi punatin ang laman ng lalaki mula sa kanyang mga buto. Lalong nagtiwala si Dudley nang makita niya sa tabi ni Jasper ay nakatayo at isang hindi pamilyar na binata sa halip na si Julian, na dati ay nag-iwan ng nakakatakot na impresyon sa kanya. Anak ng *H, nadidismaya lang ako sa pag-iisip kung saan kita hahanapin nang ihatid mo ang sarili mo sa akin sa isang plato na pilak. Galit na tinitigan ni Dudley si Jasper. Napakunot ang noo ni Henry nang marinig niya ito, naamoy ang pamilyar na amoy ng isang tula na may death wish. Medyo delikado ang kanyang tingin habang nakatingin kay Dudley. Ang Young Master Law ay higit na minahal ng mga walang utak na trust fund na mga batang tulad nito. Ang lalaking ito ay tila isang purong imbecile at ang perpektong tao na tapakan. Mukhang gumaling na ang mga bibig mo, mahinahong sabi ni Jasper, dahilan para umasim agad ang ekspresyon ni Dudley. Hindi pinansin ni Jasper si Dudley at bumaling kay Tiffany. Anong nangyari? Malumanay na sagot ni Tiffany. Nakatayo ako roon at naghihintay sa iyo nang katok niya ako mula sa likuran. Itinuro ni Tiffany ang babae sa gilid ni Dudley at nagpatuloy, may hawak siyang isang tasa ng kape kaya ang pagkatok sa akin ay naging sanhi ng pagtilamsik ng kape at nadumihan ang kanyang damit. Nagsorry na ako pero galit na galit siya at ayaw niyang tanggapin ang sorry ko. Dahil siya ang kumakatok sa iyo, kaya hindi mo kailangang humingi ng tawad sa anuman, sabi ni Jasper. Bumaba si Tiffany at kinapa ang kanyang mga daliri. Pero ayokong gumawa ng gulo. Mabuti na ayaw mong magdulot ng gulo, ngunit kung binubuli ka nila, hindi na kailangang sumuko pa. Sasamantalahin lang iyon ng maraming tao sa mundo. Ang mga salita ni Jasper ay lubos na ikinagalit ng babaeng nasa gilid ni Dudley. Sumigaw siya, "Stupid girl. Sa tingin mo napakalakas mo ngayon dahil may dumating na tumulong sa iyo, ha? Ipinapahiwatig mo na kinatok kita. Tignan mo kawawa ka, parang may bahid ako sa paghawak mo, bakit kita kakatok ha?" Sumulyap si Jasper sa isang tindero at malumanay na nagtanong, "Excuse me, pero sino ang kumatok sa kung sino ngayon?" Ang tindera ay mukhang nagkakasalungatan, ngunit maingat niyang sinulyapan ang galit na galit sa babae. Bagamat hindi siya sumagot, sapat na ang ipinahiwatig ng kanyang mga aksyon. Galit na tinuro ng babae ang tindero at sinabing,
Gusto mo bang matanggal sa trabaho? Bakit ka nakatingin sa akin, ha? Sinasabi mo bang nagkamali ako? Tumahimik ka ba? Biglang sigaw ni Jasper. Nabigla ang babae sa dagandong ni Jasper, at napatulala siyang tumingin kay Jasper, na tahimik ng matagal. Ignoring the fact na ikaw ang kumakatok sa kanya, kahit nabangga ka niya, humingi na siya ng tawad. Babayaran ko kung magkano ang iyong mas mataas na halaga ngunit kailangan bang ipahiya ang isang maliit na babae? Ang alam mo lang ay tawagin siyang tanga na babae at isang mahirap at murang tao, ngunit sa tingin mo gaano kakahalaga. Namutla ang babae sa sinabi ni Jasper at tumalikod siya para hilahin ang manggas ni Dudley habang umiiyak. Tingnan mo siya, Dudley, binubuli niya ako. Kailangan mo akong tulungan. Huwag kang mag-alala. Tinapik ni Dudley ang kamay ng babae at tinitigan si Jasper, nanunuya. Aalisin ko siya kahit na hindi ito nangyari ngayon. Dudley saka naglakad papunta kay Jasper at nginisyan. Sapat na sa lahat ng magagandang salita na ito, Lane. Paano mo gustong harapin ang bagay na ito ngayon? Sabihin mo sa akin. Easy, humingi ng tawad sa kanya ang babaeng katabi mo, malamig na sagot ni Jasper. Nag-react si Dudley na parang nakarinig ng malaking biro at nag-exaggerate na sumagot, RUF ***** crazy. Gusto mong humingi ng tawad ang babae ko sa B*** na katabi mo. Papatayin ko kayong dalawa, B** and B****. Paf! Hindi napigilan ni Henry na matawa. Tuwang-tuwang lumingon si Henry kay Jasper at nagtanong, sino bang malalaking negosyante o mataas na opisyal ang tatay ng tanggang F** Sacker na ito? Paano siya naging tanga? Nang marinig niya ito, lubos na nagalit si Dudley. Walang kinalaman ito sa iyo, you little she****, so you best shut up. Hindi mo ba alam na ang pagiging pabaya sa iyong mga salita ay nagdudulot sa iyo ng problema? Huwag mong saktan ang mga tao na hindi mo kayang gawin, o malapit na mahuli ang lahat para gawin ito. Namangha si Henry. Damn, marunong ka bang gumamit ng mga salawikain? May pagtataka pa ring ekspresyon sa mukha ni Henry ang pangalawa habang biglang nagdilim ang ekspresyon nito. Madilim at malademonyo ang ekspresyon niya habang itinaas ng lalaki ang kanyang kamay para sampelan si Dudley sa kanyang kaliwang pisngi. Malinaw na umalangaw-ngaw ang sampal, na ikinagulat ng lahat ng naruroon. Napasulyap-sulyap si Dudley sa lakas ng sampal at muntik nang mahulog sa sahig. Moherf *****, lagi naman akong nananakot sa iba, so sino ka sa tingin mo para magsalita ako ng ganyan? Pag-isipan mong mabuti at bigyan mo ako ng pangalan ng pinakamakapangyarihang elder sa iyong pamilya. Kung ito ay hindi sapat na makapangyarihan, kung gayon ikaw ay baliw, ikaw na tanga. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1072. Bawat salita at bantas sa kanyang pangungusap ay puno ng mapangahas na pagmamataas. Ito ang totoong anyo ni Henry. Bilang pinakamakapangyarihang trust fund child sa bansa, walang respeto si Henry kundi ang Law family at si Jasper nang siya ay magalit. Natigilan si Dudley sa mga salita at sampal. Napatikip siya sa mukha at namutla sa galit. Bilang isang trust fund child mismo, hindi pa siya natapakan. Agad siyang umungol, who the F*** are you? Ibigay mo sa akin ang iyong pangalan, maglakas loob ako sa iyo. F** ka. F** ako. Napangiti ng masama si Henry. Ang pangalan ay batas, mula sa Harbor City. Paano kung ikaw mismo ang mag-F** sa akin kung napakalakas mo? Dudley dumura ng isang subo ng foam. Batas. Your Moherf ****King Bulsh ***T, I've never heard that name before. Paano kung taga Harbor City ka? Ito ang kababalaghang mainland, hindi Harbor City na napakaliit na maririnig ka ng buong lungsod kapag umubo ka. Kahit dragon nakikinig sa tawag ko dito. Tatandaan ko ang sampal na ito at babayaran kita ng 10 beses. Walang ibang salita, itinaas ni Henry ang kanang kamao at sinuntok si Dudley sa tiyan. Ito ay hindi isang magaan na suntok. Nanalo si Henry sa kanyang amateur na mga laban kasama ang 3 hanggang 5 tao, kaya hindi katugma sa kanya ang isang hindi karapat-dapat na anak na may trust fund tulad ni Dudley. Wala man lang oras si Dudley para iwasan ang suntok kaya todo-todo ang ginawa niya. Siya ay pumulupot na parang nilutong hipon at humagulgol habang nakahiga sa sahig, nakabuka ang mga mata at bibig.
Hindi lang iyon, dahil itinaas ni Henry ang kanyang paa upang itapak ang ulo ni Dudley habang nakahiga ito sa sahig. Muntik nang gumapang si Dudley sa lupa. To be honest, mas mahal ko ang mga katulad mo. Puro kalokohan lang ang binubulalas mo. Bobo ka, at alam mo Jack she asterisk T. Ang lahat ng iba pang mga F***suckers na nakakaunawa sa natural na pagkakasunod-sunod ng mga bagay ay sumusuko sa sandaling marinig nila na ang batas ng pangalan ng aking pamilya. Hindi nakakatuwang talunin sila, pero ikaw, magaling ka. Makakaspout ka pa. F***sick ka. Agad na sumabog si Dudley matapos ang lahat ng kahihiyan na pinilit niyang tiisin. Pumihit siya para itapon ang paa ni Henry bago siya bumangon para sunggaban si Henry. Napangisi si Henry at sinampal ang kanang pisngi ni Dudley gamit ang likod ng kanyang kamay habang sumusulpot ang lalaki. Nawalan ng hugis ang mukha ni Dudley dahil sa lakas ng sampal, at iniluwa niya ang isang maliit na subo ng dagwang bula. Namumungay ang mukha niya. How F*** dare you slap me again? Sa pagkakataong iyon, takot na takot ang babaeng sumusunod kay Dudley at napasigaw siya. Tumakbo siya palabas ng tindahan at sumigaw, "Tulong! May dumating tulong. Pinapatay nila ang mga tao dito." Sa oras na iyon, ang kalahati ng department store ay pinaandar. Ang iilang bodyguard na kasama ni Dudley ay sumugod mula sa dati nilang pwesto sa mga elevator. Nakahinga ng maluwag si Dudley nang makita ito. Sa kabutihang palad ay hindi ganap na inutil ang kanyang kaibigang kasarian. Matapos siyang turuan ng leksyon ni Jasper kahapon, hindi nakalimutan ni Dudley na sundan siya ng kanyang mga bodyguard sa tuwing mag-walkout siya pagkatapos. Hinintay lang niya ang mga bodyguard sa labas dahil bumibili siya ng damit para sa babae ngayon. Nang makitang nasagasaan ni Dudley ang kanyang mga bodyguard, itinuro ni Dudley sina Jasper at Henry nang may hinanakit at umungol, "Suntukin sila. Bugbugin sila. Wala akong pakialam kung patayin mo sila, pananagutan ko iyon." Sa pagkakataong iyon, masama ang tingin ng iilang bodyguard kay Jasper at Henry. "Magtago ka sa likod ko," mahinahong sabi ni Jasper kay Tiffany. Hindi pa nakakita ng ganoong tanawin si Tiffany, at sa sobrang kaba, bigla siyang gumawa ng hindi inaasahan ng sinuman. Nag-ipon siya ng lakas ng loob na humakbang sa harapan ni Jasper at nagsalita ng malakas, "Hindi ako papayag na tamaan mo si Jasper. Kung gusto mong suntukin, suntukin mo ako." Ang tanawing iyon ay si Henry, na nakatutok, solemna, at handang lumaban, halos masiraan ng ugali at tumawa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1073. Hindi alam ni Jasper kung matatawa o maiiyak sa nakikita nito. Nagulat siya pero na-touch din. Hindi lahat ng babae ay maaaring maging matapang. Pinatunayan man lang nito na hindi niya pinakitunguhan ng mabuti si Tiffany para sa wala. Isa siyang mabuting babae na marunong gumanti sa kabaitan ng isang tao. "Anong silbing nakatayo sa harapan ko, tanga? Ito ay isang isyo sa pagitan ng mga lalaki." Hinayla ni Jasper si Tiffany para pumwesto sa likuran niya. Paglingon niya, kinuha niya ang isang kamiseta mula sa isang mannequin sa gilid at pinunit ito sa dalawang bahagi. Nilampasan niya si Henry ng kalahati at ipinulupot ang kalahati sa kanang kamay para gumana ito bilang simpleng boxing glove. F***hell, anong ginagawa mo, nakatayo ka lang dyan? Sige na, bibigyan ko ang bawat isa sa inyo ng 5,000. Kung sino man ang hindi tamaan ng malakas ay masisibak agad. Napaungol si Dudley sa galit. Nagkatinginan ang iilang bodyguard habang sumusugod sila kina Jasper at Henry nang hindi nag-iisip. Nagsimula agad ang laban. Ang 4 na bodyguard ay bihasa at propesyonal. Kitang-kita sa paraan ng kanilang pakikipaglaban na talagang marunong silang lumaban at higit pa sa mga lalaki na mukhang bagay sila sa bahagi. Malinaw nilang pinaghiwa-hiwalay ang trabaho, 2 sa kanila laban sa isa kay Jasper o Henry, na naghihiwalay kaagad sa 2. Maayos naman si Henry. Nakailang suntok siya at agad na gumanti ng damapo sa kanya ang mga suntok. Si Jasper, gayunpaman, ay hindi lalaking bida ng nobela na nagkataong isang mahusay na manlalaban, kaya agad siyang nagsimulang hangina laban sa 2 propesyonal na bodyguard na nag-iisa. Naramdaman ni Tiffany ang pagtibok ng puso niya nang makitang tinulak ng isang bodyguard si Jasper, dahilan para mapa-atras ng 2 hakbang ang lalaki. Lumingon siya at tumingin sa paligid hanggang sa may nakita siyang fire cabinet sa entrance ng store.
Inipon niya ang lahat ng lakas ng loob sa kanyang buhay at dumiretso sa fire cabinet. Binuksan niya ito at nahihirapang bumunot ng palakol. Pagkatapos, lumingon siya at sinugod si Dudley nang walang ibang salita. Tuwang-tuwa pa rin si Dudley sa pangalawa kanina. Ito ang nakukuha niyong dalawa sa pagiging mayabang niyo mga F***suckers. F***King hell, dudurugin ko kayong dalawa hanggang alikabok o papalitan ko ang maldito kong apelyido. Maya-maya lang ay narinig niya ang takot na sigaw ng babaeng katabi niya. Nakatuon ang kanyang mga mata sa maliit na figure ni Tiffany na wala pang 5 metro ang layo, na tumatakbo palapit sa kanya gamit ang isang palakol na apoy. Papatayin kita sa paghiling sa isang tao na salakayin si Jasper. Ang babaeng ito na maaari lamang humingi ng paumanhin ng buong lakas at magtiis ng pagmamaltrato kapag siya ay nabubuli ay ganap na binitawan ang lahat ng mga pagsugpo. Kasalukuyan siyang tumatakbo patungo kay Dudley nang walang pag-aalinlangan at may hawak na palakol na apoy, na handang yugoy ito sa kanyang ulo. Kung iuugoy niya ito, tiyak na mawawalan ng buhay si Dudley ngayon. Napasigaw si Dudley sa sobrang takot at siya ay napaatras ng isang likas na hakbang. Para lamang kumatok sa babaeng tumalon sa likod ng kanyang figure, ginamit siya bilang kanyang kalasag. Walang oras si Dudley na sumigaw ng mga kalapastanganan nang siya ay natapilok at nahulog sa sahig. Gayunpaman, si Tiffany ay isang maliit na babae. Siya lamang ang may lakas na itaas ang palakol ng apoy, ngunit hindi niya makontrol ang tilapon nito. Napaatras si Dudley, nahulog, at napapikit si Tiffany habang ibinaba ang palakol. Bumagsak ito ng malakas. Umupo si Dudley sa sahig, nakabuka ang kanyang mga paa at nakasabit ang palakol sa pagitan nila. Lumapag ito ng ilang pulgada ang layo sa kanyang vitals. Kung iniunat ni Tiffany ang kanyang mga braso, mawawala na sana ng pagkakataon si Dudley na magkaroon ng mga anak. Sa ilalim ng matinding takot, namutla si Dudley at nanginginig ng hindi mapigilan. Bago pa siya makahinga, naramdaman niya ang pag-init ng kanyang puwet at ang mainit na bumubulusok na likido mula sa ilalim niya. Nagulat ang lahat nang makita ang masangsang na dilaw na puddle. Naiihi na ni Dudley ang sarili sa takot. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1074. Ang biglaang pangyayari ay agad na nagpatahimik sa magulong eksena. Kalimutan mo na ang iba, maging ang mga mata ni Jasper ay nanlaki, at kinilabutan si Tiffany. Kung ito ay nakarating saan man, kung gayon ang araw na ito ay magiging mas kawili-wili. Natahimik si Tiffany habang nakatitig sa palakol sa mga kamay niya pati na rin sa nakakadiri na likidong umaagos sa ulo ng palakol. Ang lakas ng loob na naipon ni Tiffany ay tuluyang nawala at nabitawan niya ang palakol na parang nakuryente. Pagkatapos, agad siyang tumakbo para magtago sa likod ni Jasper. Magandang trabaho. Hingal na hingal si Henry sa kakatawa at binigyan niya ng thumbs up si Tiffany na namumula. Ang young master law ay labis na naintriga sa mabangis na bahagi ng tila duwag na babae na ito. Si Dudley, ang biktima, ay namutla sa gulat at hindi pa niya namamalayan ang nangyari. F***sick, Moherf***sucker. F***King hell. Si Dudley ay parehong takot at galit. Pakiramdam niya ay lubos siyang napahiya at wala na siyang gana na makipagkita sa kahit na sino. Maya-maya lang ay tumakbo palabas ang babaeng nagtago sa likod niya at sumigaw, "Ah! Mr. Ball, ikaw, naiihi mo ang sarili mo." Agad na tumahimik ang babaeng may husay sa paglabas ng mga bagay na hindi niya dapat gawin nang makita ang madilim na ekspresyon ni Dudley. F***CQ, tanga ka. Sinampal ni Dudley ang babae na agad namang bumagsak sa sahig. Saway niya, "Hindi sana ako bumagsak sa sahig kung hindi ka tumayo sa likod at harangin mo ako, torpe B***H. Mabilis kang nagtago sa sandaling lumala ang mga pangyayari. How dare you take me for your shield?" Sa sobrang galit, inilabas ni Dudley ang lahat ng nararamdaman niya sa babaeng ito. Natapakan pa niya ito ng ilang beses at habang sumisigaw ito sa sobrang sakit, then, biglang napalingon si Dudley. Bumaon kay Tiffany ang madilim at nakakalamon niyang titig nang tumabi ang huli kay Jasper. Takot na takot si Tiffany at hinablot niya ang damit ni Jasper. Itinago niya ang kalahati ng kanyang katawan sa likod ng lalaki, bahagyang nanginginig. Ayos lang. Pag-aaliw ni Jasper, sinalubong ang tingin ni Dudley habang nagtanong, "Gusto mo bang ituloy?" Gaano man kaiya si Dudley,
Walang paraan na patuloy niyang guguluhin si Jasper na may basang tagpi sa pagitan ng kanyang mga binti. Galit na galit, naramdaman ni Dudley ang kakaibang mga tingin mula sa mga taong nakatingin sa kanya. Dahil dito, naging fuchsia ang kutis na namumutla sa galit ng lalaki. Maghintay ka lang. Naaawang umungol si Dudley habang tinitigan niya ng masama si Jasper at ang dalawa pa na may lubos na puot. Pagkatapos, tumakbo siya palabas ng tindahan habang napapalibutan ng kanyang mga bodyguard. Pinaikit ni Henry ang kanyang mga mata at gumawa ng hakbang para sumunod. Henry ay hindi kailanman naging isang tao deterred sa pamamagitan ng pagbabanta. Gayunpaman, agad siyang hinailan ni Jasper pabalik pagkatapos niyang gawin ang kanyang unang hakbang. Tumigil na tayo dito. Ipaglalaban niya lahat ng meron siya kung susundan mo siya, paliwanag ni Jasper. Nagpout si Henry at walang pakialam na sinabi, so ano? As if naman natatakot ako sa kanya. At the end of the day, siya ang magtaya ng kanyang buhay habang ako ay lalabas na walang sakit. Alam kong malakas ka, pero mas marami tayong pagkakataon sa hinaharap. Paano tayo maglalaro kung gagawin natin siyang baliw ngayon? Seryosong sabi ni Jasper. Nagtaas ng kilay si Henry at kumalma. Interesadong tanong niya, ibig mong sabihin ang forum? Yo, nakikita kong mas naging matalino ka, Ham. Gulat na sabi ni Jasper. Mayabang nasagot agad ni Henry, oo naman. Bumubuti ang mga tao sa lahat ng oras. Inimbitahan mo akong pumunta sa ilang forum noon at nangako ka sa akin ng kasiyahan. Ngayon sinasabi mo sa akin na maglalaro tayo, so kailan mo pa kaya ibig sabihin back then? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1075. Hindi masama, ngunit higit pa sa Dudley ang haharapin natin noon. Isa pa lang siyang trust fund na bata na walang respeto at hindi ipapakita sa mga pampublikong setting tulad nito. Ang mga matatanda niya ang mahirap pakitunguhan, sabi ni Jasper. So ano, kung alam ng matandang iyon kung ano ang makakabuti sa kanya, sige. Kung hindi, bubugbugin ko ang mag-ama. Dinala ni na Jasper at Henry si Tiffany habang nagsasalita sila, naiwan ang babaeng agresibong binugbog ni Dudley para maglupusay at humagulgol sa sahig. Gayunpaman, walang nakatingin sa kanyang mata. Sabay takbo ni Dudley sa sasakyan na pinaliligiran ng apat niyang bodyguard. Napaupo pa lang siya nang may maramdaman siyang malamig sa ilalim ng kanyang puwitan. Ang mamasa-masa at ginaw na pakiramdam ay sinamahan pa ng mabahong bagay, dahilan para maramdaman niyang mababaliw na siya. Ang isa sa mga bodyguard na nasa gilid niya ay may nakapirming ekspresyon sa mukha nang biglang sampelan ni Dudley ang bodyguard sa galit. Nagrereklamo ka ba na mabaho ako? Hinding-hindi ko gagawin, Mr. Ball. Habang ang bodyguard ay may kakayahang wakasan ang buhay ni Dudley sa isang kamay, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang ibaba ang kanyang ulo at humingi ng tawad. Isang malinaw na marka ng kamay ang lumitaw sa kanyang pisngi, ngunit hindi pa rin siya naglakas loob na lumaban. Masiglang sinabi ni Dudley, hindi ko kailangang mapahiya ng ganito kung kakaunti lang kayong mga basurahan ang kayang protektahan ako. Naramdaman ni Dudley ang pagnanais na patayin ang lahat ng nakakaalam ng insidente nang maalala niya kung paano siya halos sa pilitin na kinapan at naiihi ang kanyang pantalon sa publiko. Babalik tayo. Ungol, bigo at galit na galit si Dudley. Mabilis na yumandar ang sasakyan pagkalabas nito ng department store. Inilabas ni Dudley ang kanyang telepono para tumawag sa sasakyan. Nang magkadugtong na ito, nagsimula siyang humagulgol, "Tay, may muntik nang pumatay sa akin ngayon." Kuwit, bagamat nangyari ang isang hindi inaasahang insidente, hindi ito masyadong nakaapekto sa schedule ni Jasper. Matapos tulungan si Tiffany na kumuha ng kanyang mga damit at ilan pang pang-araw-araw na pangangailangan, dinala siya ni na Jasper at Henry sa Hofmoor University. Ito ang kanyang unang pagkakataon na nakarating sa isa sa mga pinakamahusay na akademya sa bansa. Alam ni Tiffany na gugugol siya sa mga susunod na taon dito, kaya't nagtataka siyang tumingin sa paligid. Nabuhayan ng loob si Jasper nang makitang nagsisimula ng maging mas kumpiyansa si Tiffany. Hindi na siya mukhang natatakot at inferior. Ang mga babae sa unibersidad ay mukhang dalisay at inosente. Biglang nagsalita si Henry sa tabi nila, tuluyang nasira ang kapaligiran. Kung iisipin ko noong nag-aral ako sa ibang bansa, walang sino man saan man ako pumunta. Hindi ko alam kung bakit,
Pero parang lahat ay nagtangkang tumakbo ng mabilis nang makita nila akong parating, para akong multo o ano, malungkot na sabi ni Henry. Nakakainis ka, pagtatapos ni Jasper sa 3 salita. Inikat ni Henry ang kanyang mga mata at sinabing, gawin ninyo ang kailangan ninyo, liligawan ko ang mga babae sa unibersidad. Huwag kang manggulo, sabi ni Jasper sa nawawalang pigire ni Henry. Kinawayan ng huli si Jasper habang nakatalikod, ilang sandali pa ay nawala na. Sino siya, Jasper? Tanong ni Tiffany habang nakatitig sa likod ni Henry. The most powerful trust fund child in the country, casual na sagot ni Jasper habang naglalakad si Tiffany papunta sa administrative building. Anak ng trust fund. Akala ko ba ay isang mapang-abusong termino? Gulat na tanong ni Tiffany. Depende kung sino ang describe mo. Para sa kanya, ito ay isang neutral na adjective. Hindi siya masama, ngumiti si Jasper. Dumating ang dalawa sa administrative building habang nag-uusap. Mula sa malayo, nakita ni Jasper si Dorian na tumatakbong may pamilyar at magalang na ngiti. Agad na kinamayan ni Jasper si Dorian at sinabing, salamat sa gulo ngayon, Mr. Clem. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1076. Sa tulong ni Mr. Clem, at sa pangako ni Mr. Marshman bilang din ng Hofmoor University, mabilis na naproseso ang admission papers ni Tiffany. Halos walang nasayang na oras habang kinuha ni G. Clem ang mga dokumento ni Tiffany at pumunta sa mga kaukulang departamento para tapusin ang kanyang pagpasok. Habang nakaupo si Jasper at Tiffany sa lounge. Makalipas ang kalahating oras, bumalik si G. Clem na may hawak na isang salansan ng mga materyales. Tapos na. Bilang isang special recruit freshman sa Civil and Commercial Law sa aming Law Department, mag-aaral ka ng full-time sa loob ng 4 na taon, Tiffany. Ang iyong diploma ay magiging kapareho ng iba pang mga mag-aaral na nag-enroll sa pamamagitan ng tradisyonal na mga pagsusulit sa pasukan. Kung gusto mo, maaari ka ring kumuha ng postgraduate entrance exam para sa karagdagang pag-aaral. Ngumiti si Dorian nang sabihin niya kay Tiffany, welcome to Hofmoor University, freshman. Magalang at maunawain si Tiffany kaya agad siyang yumoko kay Dorian nang marinig ang sinabi ng lalaki. Salamat sa problema mo, Mr. Clem. Ngumiti ng malawak si Mr. Clem. Masasabi niyang inalagaan ni Jasper si Tiffany pagkatapos nitong serye ng mga pangyayari. Hindi niya alam kung anong relasyon ang ibinahagi ng dalawa, ngunit hindi iyon mahalaga sa kanya. Hanggat si Jasper ay kasosyo ng Hofmoor University, kung gayon walang mali sa mga pribilehiyo na ito. Hindi naman. This is my name card, libre mo akong hanapin kung may hindi ka maintindihan sa school. Nasa lecture ngayon ang lecturer na mamuno sa tutorial class mo, kaya isasama kita para makipagkita sa kanya pagkatapos niya mamaya. Karamihan sa iyong oras dito sa paaralan ay gugugol sa mga lecturer na ito at iba pang mga kaklase, sabi ni Dorian. Kinuha ni Tiffany ang name card gamit ang 2 kamay at sinagot ang mga labi. Okay, I understand. Salamat, Mr. Clem. Bumangon si Jasper at nakipagkamay kay Dorian sabay ngiti. Kailangan kitang troublemayan para tulungan si Tiffany paminsan-minsan, Mr. Clem. Hindi ako palaging libre, at hindi ako palaging nasa Waterhoof City. Mag-isa lang si Tiffany na nag-aaral dito sa Waterhoof City, kaya ipapatinggan ko kay Tiffany bilang isang nakatatandang kapatid. Ilalagay ko siya sa pangangalaga mo. Mabilis na sagot ni Dorian, it's no trouble at all. Ikinagagalak kong tumulong. Si Mr. Marshman ay nasa isang pulong, kaya hindi pumunta si Jasper upang bisitahin ang lalaki. Matapos ay proseso ang pagpasok ni Tiffany, sinundan ni na Jasper at Tiffany si Mr. Clem pagdating nila sa dorm na nakatalaga kay Tiffany. Si Tiffany, nagbibigay ang school namin ng single dorms. Sigurado ka bang ayaw mo sa kanila? Tanong ni Dorian. Hindi, salamat. Sinabi sa akin ni Jasper na dapat mas makihalubilo ako, at gusto ko rin makipagkaibigan, mahinang sagot ni Tiffany. Tumango si Dorian, pakiramdam niya ay isang ang maunawang bata si Tiffany. Pagkatapos nilang ay settle si Tiffany, naglabas si Jasper ng bank card at inilagay sa kamay ni Tiffany. Na-pre-deposit ko na ang iyong mga gastusin sa pamumuhay sa card na ito, at maraming ATM sa campus.
Gamitin ito kapag kailangan mo, hindi na kailangang maging matipid. Ang kaunting pera na ito ay hindi gaanong mahalaga sa akin. Pinapunta kita sa paaralan para makapag-aral ka, kaya huwag mong gatoman ang iyong sarili sa mga bagay at karanasan dahil lang sa ayaw mong gumastos ng pera. Paalala ni Jasper, fully aware ang karakter ni Tiffany. Kinagat ni Tiffany ang kanyang labi ngunit hindi ito tinanggihan. Kinuha niya ang bank card at tumingin sa ibaba habang sinasabi, "Salamat, Jasper. Hindi mo na kailangang pasalamatan ako para dito." Tumawa si Jasper, "Pupunta ako, kung gayon. Hanapin si Mr. Clem kung may kailangan ka. Pwede mo rin akong puntahan, dahil dadalawin kita paminsan-minsan. Kung libre ka, maaari ka ring bumalik sa Norritos City para bisitahin ang iyong kapatid na si Schuler." Mariing tumango si Tiffany habang pinagmamasdan sina Jasper at Mr. Clem na umalis. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1077. Bahagyang napabuntong hininga si Tiffany habang pinagmamasdan si Jasper na nakataas ang ulo habang nakasunod si Mr. Clem na may bahagyang pagnanais na pasayahin ang mukha nito. Isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ang lumitaw sa kanyang inosente at dalisay na puso. Masayang nag-uusap sina Jasper at Dorian habang papalabas sila ng dormitoryo. Hindi pinansin ng dalawang lalaki ang babaeng nagpapatakbo ng mga babaeng dorm habang lantaran silang lumabas, na nakakuha ng atensyon ng maraming babaeng estudyante. Nakilala pa ng ilan sa kanila si Mr. Clem at agad na natigilan. Bakit nga ba dadating ang sekretarya ng dean para bisitahin ang dormitoryo ng dalaga? Ang Hoofmorn University ay may malaking campus na may magandang kapaligiran. Sa di kalayuan sa mga dorm, inilabas ni Jasper ang isang pre-prepared na tseke at ibinigay kay Dorian. Natigilan si Dorian sa ginawa. Anong ginagawa ni Jasper? Panunuhol. Isimila kailan nanunuhol ang mga tao sa sikat ng araw ng lantaran. Sa sikat ng araw, sa paaralan kung saan naruroon ang mga guro at estudyante. Kumunat ang noo ni Dorian at hindi kinuha ang tseke. Nilinggan niya si Jasper na may matigas na tingin sa mga mata. Alam ni Jasper na mali ang pagkakaintindi ni Dorian, kaya nakangiti niyang ipinaliwanag ang sarili, "Mr. Clem, napagtanto ko na ang isa sa mga aklatan ng Hoofmorn University ay matagal nang dapat bayaran. Bilang isang negosyante na may kaunting mga tagumpay, nais kong mag-ambag sa pagpapanatili ng campus ng Hoofmorn University. Ang perang ito ay aking donasyon sa Hoofmorn University para makapagtayo ito ng bagong library." Nawala ang pagdududa ni Dorian nang marinig ang mga paliwanag ni Jasper. Tuwang-tuwa niyang tanong, "Talaga, Mr. Lane? Upang mabayaran ang Hoofmorn University para sa kanilang mabilis na proseso ng pagpapatala kay Tiffany, kasama ang katotohanan na sila rin ay mga kasosyo sa pagsasaliksik, hindi magiging maramaw si Jasper pagdating sa paggawa ng mga bagay na parehong magpapaganda sa kanyang reputasyon at mapabuti ang kanilang relasyon bilang magkasosyo. Bakit ako magsisinungaling tungkol dito? Isa lang itong library. Plano kong mag-donate ng higit pa sa hinaharap, pangunahin upang pagandahin ang campus at upang mapabuti ang pamumuhay at kapaligiran ng pag-aaral ng mga kawani at mga mag-aaral," sabi ni Jasper na may crescent-eyed na ngiti. Tiyak na alam ni Jasper kung paano makipag-usap upang matiyak ang kanyang sariling mga benepisyo. Alam na alam ni Dorian kung ano ang sinusubukang gawin ni Jasper at kinuha ang tseke. Tiningnan niya ang kabuuan na higit pa sa sapat para makapagtayo ng bagong aklatan at humanga siya. "Ito ay napakalaking donasyon, Mr. Lane. Dapat magsagawa ng seremonya para dito. Hindi na kailangan." Pinagmasdan ni Jasper ang mga kabataan at romantikong estudyante habang inaalala ang mababang antas na universidad na kanyang pinagtapos sa kanyang nakaraan at kasalukuyang buhay. Hindi ito maaaring makipagkompetensya sa Hoofmorn University, ngunit sa kanya pa rin ito, kaya naramdaman niya na dapat siyang bumalik paminsan-minsan. Emosyonal, nilinggan ni Jasper si Dorian at sinabing, "Kadalasan ay abala ako sa trabaho, kaya hindi na kailangan ng anumang hindi kinakailangang formal na seremonya. I relay mo na lang kay Mr. Marshman mamaya, maiintindihan niya. Ikaw ay isang marangal na tao, Mr. Lane," tunay na sabi ni Dorian. Kahit sinong tao, mayamang negosyante, o matagumpay na alumnos ng Hoofmorn University ay gustong sabihin sa buong mundo na sila ay dumating upang magbigay ng isang bagay.
Bagamat tinawag nila itong mga donasyon, ang seremonya at lahat ay ginawa itong mas parang isang pagkakataon upang magpakitang gilas. Gayunpaman, ang Hofmoor University ay walang ibang pagpipilian kundi ang makipaglaro sa kanila ng may galit dahil isa sila sa mga pinakamahusay na akademya sa bansa. Kahit na sila ay isang unibersidad kung saan ang pagtuturo at pagsasaliksik ay inuuna, ang mga tao ay kailangan pa ring maghanap buhay at walang makatakas sa makamundong kaugalian. Gayunpaman, habang ang simpleng donasyon ni Jasper ay ang pinakamalaking halaga na nakita ng Hofmoor University sa mga dekada, walang sinabi ang lalaki at hindi rin siya nagplano na i-broadcast ang kanyang kontribusyon. Ano pa, kung hindi marangal? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1078, pagkatapos magpaalam kay G. Clem, tinawagan ni Jasper si Henry at nalaman na pinatay ng huli ang kanyang telepono. Marahil ay nakahanap siya ng isang babaeng estudyante sa universidad at sinusubukan ang kanyang kapalaran sa kanya. Tinatamad si Jasper para alalahanin ang pinagkakaabalahan niya. Pagkatapos ng lahat, hindi na kailangang mag-alala tungkol sa kaligtasan ni Henry kapag sila ay nasa isang lugar tulad ng Waterhoof City. Mga baliw lang ang maghahanap kay Henry para manggulo. Not to mention na si Henry ay bihasa sa mga paraan ng Trust Fund Children at siya ang unang actress kapag alam niyang hindi niya matatalo ang mga ito sa isang laban. Pagkatapos nito, hahanapin niya si Jasper o ang kanyang pamilya upang maghayganti para sa kanya. Pagkatapos umalis sa Hofmoor University, pumunta sina Jasper at Julian para bumisita sa construction site. Kahit tapos na ang usapin, masakit pa rin ang puso ni Senna sa tuwing naaalala niya ang pangyayari. Sa makatuwid, siya ay maglalakbay sa site tuwing siya ay libre. Naging mas maayos din ang site pagkatapos ng nangyari. Gayunpaman, nagulat si Jasper nang makitang malugod siyang tinanggap ng mga manggagawa. Nandito ka ba para makita ang ating pag-unlad, Mr. Lane? Huwag kang mag-alala, ginagawa nating lahat ng maayos ang ating mga bahagi at sigurado akong matatapos natin ang pagtatayo bago ang target na petsa. Tama, Mr. Lane. Narinig ko sa lahat na isa kang magaling na employer, kung paano mo hindi lang kami binibigyan ng magandang sweldo, kundi palagi mo rin kaming binabayaran sa oras. Maayos ang catering at nabalitaan kung binigyan pa ng site si Bo ng 10,000 pera nang maaga nang magkasakit ang kanyang ama. Naaalala naming lahat ang kabutihang ginawa mo para sa amin. Nakangiting kinilala ni Jasper ang bawat isa sa mga manggagawa. Wala akong ideya tungkol kay Bo, at hindi rin ako tinukoy kapag nangyari ito. Ngunit itinaguyod ko ang isang mas makatao na pamamahala upang tumingin at maging makonsiderasyon sa isa't isa dahil hindi madaling magtrabaho dito. Napabuntong hininga si Sean habang sinusundan si Jasper. Ang industriya ng real estate sa bansa ay lumalago kamakailan, G. Lane, at ang pagtrato ng manggagawa ay bumuti rin. Ngunit kaakibat din ito ang mas magugulong sitwasyon. Maraming kumpanya ang may utang na sahod sa mga migranteng manggagawa at maraming isyo ang lumabas dito. Mayroong maraming salungatan at kawalan ng tiwala sa pagitan ng mga manggagawa at sa amin din na mga negosyo. Ngunit ang aming JW ay malapit ng maging isang malaking tatak. Habang ang ibang mga construction enterprise ay naghahanap ng mga manggagawa, ang aming JW ay may mga manggagawa na nagsasagawa ng inisyatiba na makipag-ugnayan sa amin para sa trabaho sa tuwing maglalagay kami ng mga abiso tungkol sa mga bagong proyekto. Nangyari ito sa Southeast Province at ngayon sa Waterhoof City. Natutuwa akong makita ang ganoong bagay. Sumagot si Jasper, ito ang mga pakinabang ng isang negosyong may mas maraming people-centric na pamamahala. Lahat ito ay mga kaawa-awang tao na ipinanganak mula sa mga pamilyang naghihirap. Maaaring may ilang mahirap sa kanila, ngunit karamihan sa kanila ay mga tapat na tao na nagsisikap na maghanap buhay. Hindi naman tayo masyadong cold-blooded kapag nagnenegosyo, at ang sahod ay dapat ipamahagi sa oras at ayon sa napagkasunduang pamantayan. Kung mayroong anumang mga komplikasyon, dapat din nating bantayan at pangalagaan ang mga ito. Ang mga tao ay may damdamin, at ang halaga ng pera na ito ay halos walang kahulugan sa JW. Ngunit ito ay sapat na makapangyarihan upang maimpluwensyahan ang pampublikong imahe ng isang negosyo. Ang imahe ng JW Real Estate ay kailangang hubugin at itatag mula pa sa simula. Kung hindi, napakahirap baguhin ang kakilakilabot na impresyon ng mga tao sa atin sa hinaharap.
Mataimtim na tumango si Sean at sumagot, "Naiintindihan ko, Mr. Lane. Sisiguraduhin kong isasagawa ang aming mga tagubilin." Tumawa ng malakas si Jasper at sinabing, "Nagsisimula ka ng tumunog na parang pinapakalma mo ako para lang tumahimik ako, Sean." Malungkot na sagot ni Sean, na nakaramdam ng hindi pagkakaunawaan, "Sinadya ko ang sinabi ko." Lumibot si Jasper sa lugar ng construction at nakitang nasiyahan siya sa sitwasyon. Inaprubahan na niya ang bagong construction team na binuo ni Sean. Hindi nagtagal sina Jasper at Julian, piniling umalis papuntang hotel nang kumain sila ng simple sa construction site. Ang conference forum ng asset ay gaganapin kinabukasan, at kinailangan ni Jasper na maghanda. Kuwait. Ilang hindi kilalang panahon ang nakalipas, nagsimulang kumalat ang isang balita at nakakaapekto sa puso ng maraming tao sa Waterhoof City. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1079. Magsisimula na ang opening ceremony ng isang asset forum conference. Ito ang taong 2001, at ang mga nakakatawang high-end na kaganapan ay hindi pa naging karaniwan ng higit sa isang dekada mamaya. Ang asset forum, halimbawa, ay isang konsepto na kinuha nila mula sa kanluran. Karamihan sa mga tao sa simula ay hindi alam kung ano ang kaakibat ng naturang kaganapan. Karaniwan, ito ay isang kaganapan kung saan ang isang grupo ng mga matagumpay na negosyante ay uupo kasama ang ilang mga pekeng eksperto sa ekonomiya habang sila ay nagpatuloy sa paghula at pagtalakay sa kanilang mga pag-asa para sa sitwasyong pinansyal ng bansa o sa mga pag-unlad ng industriya. Kung ang mga taong dumalo ay hindi sapat na makapangyarihan, kung gayon ang forum ay naging isang biro. Gayunpaman, ang Asset Forum Conference na ito sa Waterhoof City ay ginanap ng Sea Treasures International Group, at ang taong inimbitahan ay isang kilalang eksperto sa pananalapi sa bansa. Naroon din ang malalaking kumpanya sa industriya ng pananalapi ng Waterhoof City. Ang pinakakilalang dadalo ay ang Vice-Presidente ng Haddock's Chamber. Alam ng lahat na ang simbolo ng Theo Chamber of Commerce ay Sea Treasures International Group, na nagkakahalaga ng 10 bilyon sa merkado. Ang Theo at Haddock Chambers of Commerce ay nagkaroon din ng maraming salungatan at sila ay magkasalungat sa isa't isa. Sa makatuwid, ang forum na ito, na may napakaraming magkakaugnay na mga numero, ay nag-aapoy na bago pa man ito nagsimula. Lalo na nang lumabas ang balita na ang Vice President ng Haddock's Chamber of Commerce ay si Jasper. Nagkagulo ang mga tao nang mag-background check sila kay Jasper. Ang mayor yang shareholder ng JW Company. Ang JW ay hindi na ang maliit na kumpanya na hindi alam ng sino man sa nakaraan. Sa mga subsidiary nito na kasangkot sa .com, pagmamanupaktura ng electronics, real estate, at entertainment na industriya, ang JW ay nagsimulang magmukhang mas matatag na grupo. Lalo na sa mga tao sa Waterhoof City, kung saan pinangunahan ni Jasper ang pagtatayo ng hinaharap na pinakamataas na gusali sa mundo. Ang kakaibang bahagi ng lahat ay ang pagsilang at landas ni Jasper sa entrepreneurship ay walang kinalaman sa Chamber of Commerce ni Haddock. Alam din ng ilang mas may kaalaman na si Jasper ay nakikipag-ugnay sa dating pangulo ng Haddock Chamber of Commerce Waterhoof City Branch. Sa katunayan, direktang nasangkot din si Jasper sa pagbagsak ng iba. Kaya bakit biglang naging Vice President ng Chambers Waterhoof City Branch si Jasper? Sa ilalim ng hindi mabilang nakakaiba at nalilitong mga tingin, nagpatuloy pa rin ang Asset Forum sa pangunahing conference hall ng Waterhoof City ng W Hotel. Dahan-daang humarurot ang sasakyan patungo sa entrance ng lobby ng W Hotel, at mula sa malayo, bulalas ni Henry habang nakaupo sa tabi ni Jasper habang pinagmamasdan ang nakakatuwang kapaligiran sa harapan nila. Mukhang lihay timo talaga. Ang pasukan sa lobby ng hotel ay napapalibutan na at puno ng mga mamamahayag habang ang isang malaking grupo ng mga angkop na manggagawa na may mga identity card na nakasabit sa kanilang mga leeg ay sinubukang panatilihin ang kaayusan. Sa ilalim ng patuloy na pagkislap ng mga kamera, ang kaganapan ay nagkaroon ng kapaligiran na angkop sa isang mahalagang komperensya. Gusto ng Sea Treasures International Group na gamitin ang forum na ito para durugan ang kapangyarihan ng Haddock sa Waterhoof City upang makakuha sila ng foothold sa Waterhoof City, ang pinansyal na industriya ng sentro ng pananalapi ng bansa. Normal lang na mag-arrange sila ng ganoong engranding event. Hindi nagulat si Jasper sa sagot niya.
Biglang nagningning ang mga mata ni Henry at ngumisi, sabay turo sa isang binata na may kausap na madilim sa hindi kalayuan. Iyan ang tanggang F** Sapper mula noong araw na iyon, hindi ba? Tumangala si Jasper sa binata at napagtantong si Dudley iyon. Ang kanyang ama, si Alban Ball, ay ang nagtatag ng si Treasures International. I guess you could consider Dudley as its heir, so it makes sense na nandito siya. Magiging masaya ito. Excited na pinagsalikop ni Henry ang kanyang mga kamay. Let's make it clear now, don't pull me back if that stupid F** Sapper jumps up. Hinahawakan ko ito nitong nakaraang 2 araw at nasa limitasyon ko na. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1080. Sasakyan ni Mr. Lane ni JW. Mr. Nandito na si Lane. Nakita ng isa sa mga mas matalas na reporter ang sasakyan at sumigaw. Sa isang iglap, bumaha ang halos lahat ng mga reporter para lapitan ang sasakyan. Puno ng pananabik ang kanilang mga titig dahil gusto nilang lahat na makapanayam si Jasper upang makakuha ng impormasyon. Kasabay nito, ang mga mamamahayag na nakikibahagi pa rin sa mga panayam sa ibang mga tao ay naging awkward at hindi mapakali. Tinitigan ng isang reporter mula sa South Summer Commercial Post ang matandang ka-interview nila, na walang katapusang nagsasalita. Ang pananabik na magkaroon ng pagkakataong makapanayam ang kilalang eksperto sa pananalapi na ito sa Waterhoof City ay nawala, mabilis na napalitan ng pagkainip at pagkabalisa. Nang makita kung paano binaha ang gilid ng sasakyan ni Jasper ng kanyang mga kakumpetensya, nagsimulang magmadali ang reporter dahil halos wala ng espasyo. Siyempre, ang opinyon ng isang eksperto ay tiyak na magiging mas makabuluhan. Hindi na napigilan ng reporter nang makitang hindi pa tapos magsalita si Professor Mac. Okay, Professor Mac, salamat sa iyong paliwanag ngayon, inaasahan ko ang higit pang kaalaman sa pananalapi mula sa iyo sa hinaharap. Salamat. Pinutol ng reporter si Professor Mac at tinungo ang sasakyan ni Jasper. Hindi man lang nila napansin ang constipated at maasim na ekspresyon ni Professor Mac. Napatulala ang kalbong si Professor Mac. Karaniwang labis na nagpapasalamat ang mga reporter kapag nagkaroon sila ng pagkakataong makapanayam siya, na tinatrato siya ng may lubos na paggalang. Gayunpaman, ang reporter na ito ay nagambala lamang sa kanya at itinapon siya sa isang tabi. Ang galit na si Professor Mac ay sumulyap ng masama. Napangisi siya nang makitang bumababa si Jasper sa kanyang sasakyan. Immature youth ka lang. Isang bata. Anong kaalaman sa ekonomiya at pananalapi ang maaari mong taglayin noong bata ka pa? Nagkataon lang na maswerte ka at kumita ng kaunti. Maghintay ka lang, babayaran kita kapag nagsimula na ang forum. Kakababa pa lang ni Jasper ng sasakyan ay binaha siya ng mga reporter. Mapait na ngumiti si Jasper sa mga mikropono na maaaring piliting ipasok sa kanyang bibig habang nakikinig sa kung ano-anong tanong na nakadirekta sa kanya. Lahat, please calm down. Ang iyong kaligtasan ang pinakamahalagang bagay ngayon. Sasagutin ko ang bawat isa at isa sa iyong mga tanong sa ilang sandali. Patawarin mo ako dahil ang hadlang sa oras ay nagbabawal sa akin na sagutin ang bawat isa sa inyo. Itong reporter dito, pwede ka muna magtanong. Tuwang-tuwa ang reporter mula sa South Summer Commercial Post nang kunin siya ni Jasper. Nagpasalamat siya sa langit sa pagtapon sa imbisilik na propesor na si Mac, kung hindi, mawawalan siya ng napakagandang pagkakataon ngayon. Sa ilalim ng naiinggit na titig ng kanilang mga katunggali, nagtanong ang reporter. Mr. Lane, isa ba sa mga ari-arian ng JW Real Estate ang skyscraper na ginagawa ngayon sa Waterhoof City? Nakaisip ka na ba ng pangalan? Ito ba ay talagang pagtatayo na may layunin na ito ang pinakamataas na gusali sa mundo? Ang mga tanong ay nagpahayag ng karamihan sa mga iniisip ng mga mamamahayag. Pagkatapos ng lahat, ang lahat ng mga balita sa ngayon ay mga alingaw lamang sa mga sibilyan at walang anumang formal na tugon sa pag-unlad ng pagtatayo ng skyscraper mula sa JW Real Estates. Pinag-isipan ito ni Jasper bago siya sumagot, tama ka. Ang JW Real Estates ay talagang nag-iisang nagmamay-ari ng skyscraper sa construction. Mula sa unang disenyo nito, ang layunin nito ay maging ang pinakamataas na gusali sa mundo. Ang masasabi ko sa iyo ay idinisenyo ito na 666 na metro ang taas, at ang paunang pagtatayo ng gusali ay tinatayang matatapos sa loob ng taon.
Ang pangalan nito ay nakumpirma rin. Ito ang magiging World Financial Center.